Magtatago ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Master, 5 elemento. Kimen, Bakal na pader. halika't patayin ang magnanakaw. Siraan ang pinto. Bunggo. Oy! Anong ginagawa mo? Wow, salamat kuya sa malaking eroplano. Pinakamayamang lalaki sa Daxia si Suan San Tianjin. May malalang karamdamang hindi magamot. Ang doktor na makakapagpagaling ay maaaring pakasalan. Mamamana ang $1 trilyon na negosyo ng pamilyang Su. Ang ganda. Ano ba't ganito kalakas ang yaman? Si Miss Su ang pinakamaganda sa buong gusali. Isang sulyap lang ay napapangangana ang lahat. Sandaling pagkagulat. Kung ako ang papakasalan, kahit mamatay ay sulit. Ha ha ha. Bigay lahat ng proyekto sa lungsod kay Wang Shuai. Kaliwang kamay nagsusuplong, kanang kamay nagpapala. Kaliwang kamay nagsusuplong, kanang kamay nagpapala. Bilisan ninyong ilabas ang listahan. Gantimpala para sa doktor na makakapagligtas sa dalaga, walang makakaligtas sa inyo. Kumusta ang hari ng medisina? Si Su Kai Huang. Pasensya na, hindi ko makita ang sakit ni Miss Su. Nakakagalit. Hari ka ng medisina. Ang hari ng medisina. Espesyalista sa buhay at kamatayan. Niwala akong makitang sakit. Su Kai Huang. Nakakahiya talaga. 40 taon kong pag-aaral. Libu-libong medikal na aklat. Daan-daang pasyente ang naoperahan. Ni minsan ay walang ganitong karamdaman. Umanap na lang kayo ng ibang doktor. Kalakalan mo. Ginoo, dumating na ang Diyos at diwata ng medisina. Bilisan ninyo. Opo, anyayahan ng Diyos ng medisina. Pinagkalooban ng 2 dalubhasa. Maligayang pagdating sa Diyos at diwata ng medisina. Nakita ko na ang 2 dalubhasa. Paano? Wala na bang pag-asa? Kami hindi karapat-dapat. Mukhang hanggang hari lang kayo sa larangan. Hindi naging Diyos. Tingnan ninyo ang matanda. Diyos ng medisina, kayo na. Nakita mo ba ang sakit? Diyos ng medisina. Kakaiba. Ni minsan ay walang ganito. Hiningay parang papalya. Pulso'y paiba-iba. Wala ka bang makitang sakit, Diyos ng medisina? Hindi balik kung hindi niya makita. Ako namang diwata ng medisina. Diyos ng medisina. Kayo na po. Diyos ng medisina. Kayo na po. Nakasulat. Pakakasalan ang makakapagpagaling kay Ling Qianjin. Seryoso ako. Ayon sa listahan, si Ling Qianjin ay maaari nang ikasal pagkatapos gumaling. Seryoso ako. Basta maaaring pagalingin ng matandang medical fairy ang batang babae. Huwag kang babawi sa pangako. Aha, sige. Ang buhay ay 70 taon. Pwede pa ring magpakasal sa magandang asawa. Gagawin ko ang lahat. Ha ha ha. Kanang kamay na yang siyan. Ay, kilala ba kayong doktor na nagligtas sa kapatid ko? Nakikiusap ako, iligtas ninyo ang kapatid ko. Anong sakit ng kapatid mo? Ikaw rin ang pinakamayamang anak sa Dahiya? Oo, si Suwan San ang tatay ko na pinakamayaman sa Dahiya. Basta maligtas ang kapatid ko. Kahit anong kondisyon ay tatanggapin. Talaga, hindi matulog ka sa akin. Ililigtas ko ang kapatid mo. Kumusta na? Katarantaduhan. At iba pa, Anong problema? hindi ako tumatanggap ng pabor ng walang kapalit. Maaari mong sabihin sa akin ang isa mong pangarap. Matutulungan kitang matupad ito. Ano? Ikaw, makatutulong para matupad ang pangarap. Ano? Matutulungan mo ba akong makamit ang pangarap? Oo, Hubad ka't nagugutom. Hirap na hirap kang mabuhay. Anong pangarap ang kaya mong tulungan sa akin? kahit anong pangarap ay kaya ko. Maghanap ka na lang ng trabaho. Huwag nang mabuhay sa pagsisinungaling. Kulang nga sa tiwala ang mundo. Pero ang tiwala ang tanging pag-asa natin. Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko, kapag hindi ka naniniwala, wala nang pag-asa. Ale, naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng paniniwala? Naniniwala ka ba sa liwanag? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sige na nga, ipakita mo nga ang kayang mong gawin. Feeling ko ngayon na gumaling ang kapatid kong may sakit. Sana gumaling na siya. Kaya mo ba?
Ayos lang, kaya kong tulungan ang sangkatauhan sa anumang pangarap kahit pagpapasuot sa'yo ng korona, maging pinakamakinang na babae sa mundo. Hindi ko kailangan yan. Umaling lang ang kapatid ko ang hiling ko. Sige, dalhin mo ako roon. Totoo pala ang sinabi mo. Seryoso? Sasabihin ko sa'yo, malubha na ang sakit ng kapatid ko. Mainit ang ulo ng tatay ko kapag nagyabang ka. O may masamang balak, mamamatay ka. Punta na tayo, baka mahuli na tayo at mamatay ang kapatid mo. Halika na, Ali. Maghanap ka ng klase. Salamat. Ginoong Medical Immortal, nakikita mo ba ang sanhi nito? Tingnan mo siyang naguguluhan? Wala namang alam. Mukhang sa larangang medical ngayon. May problema na naman tayo. Mukhang may bagong problema ang komunidad medikal sa mundo ngayon. Paano nangyari ito? Anong uri ng sakit ito? Kahit ang doktor, Diyos ng medisina at medikong engkantada, 3 top medical expert ay walang magawa. Anak kong babae, bakit ganito kabigat ang buhay? Isinilang kang napakaganda, nagdurusa sa ganitong malubhang sakit. Ikaw, ano pang magagawa mo? Basta maligtas ko ang anak ko, handa akong magbagsak buhay. Kahit anuman ang mangyari, hindi makita ang 3 hari at Diyos ng medisina. Tanging paraan para mahanap siya. Talaga? Sino? Sino ang makakaligtas sa anak ko? Santo ng medisina. Ang santo ng medisina ay alamat lamang. Walang nakakakita. Sumpungin. Dr. Sage at Dr. Salvaje. Sabihin nilang buhay na buhay ang kanyang gamutan. Kaliwang kamay ay kamatayan. Kanang palad. Sumpungin. Higit sa karaniwan. Ngunit alamat lang siya. Walang nakakakita. Di ko alam kung totoo o peke. Saan ko siya mahahanap? Ikaw ang bahala diyan. Kahit maghukay ako ng 3 talampakan, tusukin ang langit. Kailangang mahanap siya. Butler, po. Ipadala mo agad ang 4 C's order. Gawin lahat para mahanap ang santo ng medisina sa buong mundo. Opo. Keep the change. Ako na ang bahala. Sino ka ba? Papa, sinabi niyang kaya niyang pagalingin ang kapatid ko. Ano? Kaya niyang gamutin si Bingling. Oo, yun ang sabi niya. Naniniwala ka sa kanyang sinasabi? Kailan ka titigil sa pagiging tanga? Yun ay, kahit pulubi ay nagkukunwaring manggagamot. Ano pa ang silbi ng mga tunay na doktor? Mukhang pulubi. Sa totoo lang, sinungaling siya. Wasayf 300 taon na ang nakalipas, na imbento ng mga ninuno na hindi dapat makita ang mga tao, bulag na teksto, babala sa mga susunod na henerasyon. Hindi ko inisip ang kinabukasan. At ganun nga ang nangyari. Walang mga mata. Anong malaking trahedya ng sibilisasyon? Tama na ang pagpapanggap dito. Ang tahanan ng pinakamayaman sa aming angkan ng Sioux. Paano mo kami niloloko? Maniwala ka man o hindi, wala ka ng pagkakataong mamalimos sa hinaharap. Sa unang tingin, isa siyang dukhang binata. Gusto pa niyang pakasalan ang panganay na dalaga. Ngayon ko lang nakita. Gusto ng palakang kumain ng karne ng gansa. Tama na kayo. Ipagtabuyan ng pulubi. Huwag kang gagalaw. Ano ang trabaho ng tagapamahala? Ilang araw ng koma ang panganay na dalaga. Mga bantog na doktor. Wala na silang magawa. Kung may paraan daw ang pulubing ito, hayaan nating subukan niya. Kung sinungaling nga siya, hindi pa huli ang lahat para parusahan. Munting pulubi, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero kung hindi mo kayanin, alam mo ba ang kahihinatnan? Lahat ay nagmamakaawa sa aking magpagamot. Lahat ng pagmamakaawa, utang na loob ko lang ito sa munting kapatid. Kayong lahat ay hindi na maililigtas ang taong ito. Kung may iba ka pang pangarap, hanapin mo ako. Mauna na ako. Huwag kang aalis, kuya. Hoy, bunso. Huwag kang aalis. Bakit? May iba ka pang sasabihin? Napakabait ng ate ko sa akin kapag may nangyari sa kanya. Ayoko nang mabuhay pa. Nakikiusap ako na iligtas mo ang ate ko, basta maligtas mo lang siya. Ako, pakakasalan kita. Sige, dahil mabait ka naman, tutulungan kita. Ay nako, lalong lumalala. Kahit mga pulubi nagpapanggap na may malubhang sakit, mga sinungaling na nakita ko na. Pero tong ganitong klase ng manloloko, ngayon ko lang nakita. Lahat nagpapanggap na pulubi, ang babaw ng panloloko. Yan, nagpapanggap lang yan. Hoy, anong ginagawa mo? Talaga namang sira ulo, harap-harapan, kadustaan, mga gwardya. Baliin, ang paat itapon. May congenital heart disease siya at shock ALS attack. Ano daw? At sabi ko, sige, anak mo, may congenital heart disease at shock ALS attack. Kalakaran, tingnan mo lang. Malalaman mong may sakit. Siyempre, matagal nang nabubuhay ang matanda. Alam ko ang ALS, pero shock ALS. Wala. Panloloko lang yan. Kalakaran. Pero totoo ang congenital heart disease niya. Ngunit ang batang babae ay may congenital heart disease. Subukan mong hulaan ng ilang sakit. Sa wakas ay nahulaan din. Mahina ang paghinga. Ang puso ay hindi maayos ang pagtibok. Alam na ito ng matandang ito. Sa totoo lang, hindi ito ang sanhi. Oo, sa kasaysayang medical, walang shock ALS talaga. Nagsasabi ka ng kalokohan.
Kumusta, nanay? Anak, hiniwalayan mo ba si Lily? Hindi. Bakit? Ano ba? Bakit siya nagpakasal sa iba? Ano? Nagpakasal siya sa iba? Kanino? Yung kasabayan mong lumaki, si Wang Shuai. Ano daw? Sila, nanay, alam mo ba kung kailan sila ikakasal? Agosto 18. Sige, gets ko. Huwag kang mag-alala. Saan ba tayo nagtalo kanina? Oh, sa medical history. Walang ganitong sakit na shock ALS dahil hanggang ngayon, wala pang naitalang kaso ng ALS. Sa mga may congenital heart disease lang, isang pagkakataon sa 100 milyon ito, 10,000 beses na mas maliit kaysa sa loto. Seryoso ako, nailigtas mo ang Panginoong babae. Ikaw na, tumigil ka sa pagsasalita. Mabilis mong iniligtas ang Panginoong babae. Luluhod ako sa'yo. Kung mapapagaling mo ang batang babae, tutuparin ko ang pangako. Kukunin kitang asawa. Ipakasal si Bingling sa'yo. Kuya, maliligtas mo ba ako? Biro lang. Walang sakit na hindi ko kayang gamutin. Ang mga taong hindi maliligtas, humanap ka agad ng banyo. Punuin ang bathtub ng 45 Delaware Sonesy na maligamgam na tubig. Maghanap ng banyo kaagad. Punuin ang bathtub ng maligamgam na tubig na 45 degrees. Lagyan ng 45 degrees na maligamgam na tubig ang bathtub. Anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala sa gagawin mo. Gawin mo na lang. Hindi mo ba nakikita? Tingnan mo ang maruming damit niya. Gusto ko maligo. Ha, ha, ha. Kapag may sinabi ka pang isang salita, mangingisay ka na, bubula ang bibig mo. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Nangingisay ako, biro lang. Ha, 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 ha. Anong nangyayari dito? Nalason siya. Ikaw na mabahong pulubi, nakalason ka pa ng doktor? May nakikita ka bang lason sa kamay ko? Kahit pulubi hindi marunong mga lason, matagal nang may lason sa katawan ng doktor. Tutulungan ko siya. Kapag ako ang nagligtas, tatahimik si Yama. Pitong bituing babalik, lalabas ang lason. Kishing Lianzu, eksperto sa acupuncture ang medical fairy. Daigdig ng 7 bituing perlas. Nakakakilabot. Aray! Ano ba tong nangyayari? Dito ka dapat magligtas ng tao. Walang katulad na husay sa paggamot ni Yama. Dito mo ililigtas ang mga tao, ang tahimik at walang kapantay na kakayahan ni Yama sa medisina. Ligtas mo kung kaya mo. Hindi ako pumapatay ng mabubuting tao. Huwag iligtas ang masasama. Paghanda lang ng maligamgam na tubig ang hiningi ko. Bilisan mo. Tagapangasiwa, ba't di ka magmadaling maghanda? Opo. Ahaha. Tingnan natin ang mga trick mong kayang gawin. Huwag kang mag-alala. Di mo ito makakalimutan pag nasubukan mo na. Hihipan. Tuloy-tuloy lang ang paghihip. Panginoon ng suklan, masama ang balak nitong taong to. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang padala sa mga daya niya. Emperador pananalapi na si Sumo Hao. Kilala sa buong mundo, maglakas loob kang magplano laban sa akin. Papatayin ko siya ng 1,000 beses. Miss, handa na ang maligamgam na tubig sa banyo. Ano ang susunod na gagawin ng binatilyo? Anong problema? Ayokong mamatay ang anak mong babae. Hayaan mo na lang ako. Kung hindi, kahit mga Diyos di siya maliligtas. Sige, pagkakatiwalaan kita ngayon lang. Maghintay ka sa labas. Ano? Kayong dalawa lang sa loob? Kung okay lang sa'yong may makakita, sa pagkawala ng anak mo, pasukin mo na lang silang lahat. Binabalaan kitang huwag maglaro-laro. Sukay Huang, hindi mo mapagkakatiwalaan ang pulubi na yon. May masamang balak yan sa bunso. Makakasama yan sa bunso. Isang hamak na pulubi lang yan. Sa huli, masahol pa rin ang buhay. Ang kagandahan ng bunso'y walang katulad. Inabuso niya ang sitwasyon. Sulit ang mamatay para rito. Pinag-uusapan ka na ng mga tao, Sukay Huang. Ikaw at ang angkan ng Su. Ito'y natural na lang sa akin. Isang sakit na hindi kayang lunasan ng doktor man o manggagamot. Pulubing kalsada lang siya. Malinaw na panloloko ito. Ako? Tatay? Ano? Say, wala na tayong oras. Kung mag-aatubili pa kayo, mamamatay si ate. Siya lang ang ating pag-asa. Saan mo ba nakita ang taong to? Nandoon. Sa tabi ng kalsada. Natawa-tawa, maghanap lang ng random na tao para magpagamot, binibini. Ang labo mo naman, puno ng manloloko ang mundo, naniniwala ka sa pulubing kalsada? Hoy, Panginoon ng suklan, tigilan mo na bago mahuli ang lahat. Baka pagsisihan natin ito pagkatapos, huli na ang lahat. Naiinis na ako, papahiyain ko siya ngayong araw na ito.
Naiinis na ako. Kailangan ko siyang pagandahin ngayon. Gago ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Master, 5 elemento. Kimen, Bakal na pader. halika't patayin ang magnanakaw. Siraan ang pinto. Bunggo. Mga basura, di kayang gibain ang pinto. Ako na. Sir, Tatay. nakita niyo si Sukay Huang, ang pulubing ito ay hindi lamang sinungaling, manggagaway pa. Ngayon talagang nawala ng reputasyon ang pamilya Su. Nakakagalit. Agad, ipadala sa akin ang 4 na makalangit na hari. Huwag niyong papatayin ang magnanakaw ngayon. Walang saysay ang pagiging emperador ko. Opo, ipasa agad sa 4 na makalangit na hari. Apat na makalangit na hari ang dumating. Kilalanin si Sukay Huang. Naparito ang hari sa tamang panahon. Isang magnanakaw ang umatake sa batang babae sa bahay. Hindi ko malaman kung anong masamang paraan ng pambara. Hindi ko ito mabuksan. Pakiusap, kumilos na ang hari. Hulihin ang magnanakaw. Maaasahan ni Sukay Huang. Si Jiang Hu Xiao ay maliit lang. Ako ang bahala diyan. Kasuklam-suklam, saan man ako pumunta? Sino ang may lakas ng loob na humadlang sa akin? Oy, Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? pinapakain kita. Kalokohan to. Walang nagkakasakit sa paliguan. Kitang-kita kong nananadya ka, papatayin kita. Hoy, kakagaling mo lang sa mabigat na sakit. Huwag kang ma-excite. Kung hindi, tatahimik ka. Tara, may nananadya rito. Tulungan niyo ako. Tulong. Hindi pa ako tapos. Kakagaling mo lang sa malubhang sakit. Kapag na-excite ka, mahihilo ka. Narinig kong humihingi ng tulong si Bingling. Siraan ang pinto. Ako na ang bahala. Napakasama ng pintong ito. Sabay-sabay tayong 4 na hari. Oh. Ano bang nangyayari? Napakasama ng pintong ito. Tiyak may halimaw sa bahay na ito. Masamang pinto, hindi ko matatanggap ito. Tiyak may halimaw sa kwartong ito. Lubhang nakakagalit. Ako si Suwan San, emperador ng kayamanan, yaman hanggang Sanjiang. Ugat ng tao ay nag-uugnay sa mundo. Nabastos ako ng pulubi sa pintuan. Walang magawa. Mababalitaan ito. Anong mukha ang maihaharap ko? Mayordomo? Narito po, agad-agad. Maglagay ng malaking gantimpala. Tawagin ang mga dalubhasa para hulihin magnanakaw. Maaaring huli na para sa gantimpala. Mas mainam na. I-report sa tanggapan ng sheriff. Hayaan ng pulisya ang dumakip. Masangkop kaya? Tama. Mag-report sa tanggapan ng sheriff. Ang presintay guro ng katarungan. Mga magnanakaw na ganito, dapat pulisya ang umaresto. Tama, ang seguridad ay nasa itaas ng digmaan. Kahit gaano kalakas ang kriminal, di makakalaban sa batas at orden. Nakalimutan ko, may mga baril ng autoridad. Gaano kalakas ang magnanakaw? Kakayanin, kaya ang lakas ng baril? Mayordomo, narito po, tawagin seguridad para tulungan ang kansu. Hulihin ang magnanakaw. Opo. Nais ko nang sabihin kay Sukay Huang, ang pulubing ito, masamang mukha, mapanghamak. Hindi ka pa rin naniniwala. Kasalanan mong naniniwala. Ulubi sa tabi ng daan at dinala pa sa tahanan. Hindi ko alam. Mukha naman siyang mapagkakatiwalaan. Parang hindi masamang tao. Ikalawang binibini. Pwede mong subukan sa sarili. Pwede kayang magpagaling ang pulubi, ang hari ng medisina, Diyos ng gamutan, at ang doktor engkantada. Ito ang rurok ng medisina ngayon na di natin magawa. Pulubi makagagamot. Hoy, magmadali sa doktor. May sakit.
at nagmadaling magpadoktor. Nakapag-report na ang amo sa sheriff. Nagmamadaling dumating ang sheriff. Sir, naisumbong na sa sheriff. Dumating na ang sheriff. Apurahan. Ipakilos lahat ng bodyguards ng Sioux family. Palibutan ang lugar na to. Huwag hayaang makatakas ang mga magnanakaw. Opo, naglakas loob na saktan ang Sioux family. Kung hindi ko kayo pagpira-pirasuhin ngayon, ako si Suwasan. Sumpang hindi magiging tao? Tay, sa tingin ko hindi tama yan. Anong problema? Narinig niyo ba ang sigaw ng kapatid ko? Kalokohan. Hindi ko narinig ang sigaw ng kapatid mo. Kailangan ko bang magmadali? At ito ang bagay. Si Ate Mingming ay laging comatose. Walang malay. Bakit bigla siyang sumigaw? Ikaw ba'y gumaling na siya dahil sa pulubing kapatid? Tama. Comatose si Bingling. Paano siya tatawag? Talaga bang nailigtas ni Pulubi si Bingling? Mali. Malaking pagkakamali, hindi pwedeng magkamali ng paulit-ulit si Sukay Huang. Bakit nasabi yan ng Diyos ng Medisina? Sa aming medikal na komunidad, may isang matinding pamamaraan. Tinatawag itong limit awakening. Kahit walang malay ang pasyente, basta gamitin natin ang matinding pamamaraan. Stimulates nito ang nerbiyos ng pasyente. Gisingin ito. Pero ang paggising ay napakaikli o napakasakit. Pagpapagaling na panandalian. Hula ko ginawa yan ni Pulubi kay Madam gamit ang kahiyahiyang teknik. Ang sigaw ni Madam ay hindi normal. Siguradong ginahasa siya ni Pulubi. Ang liwanag na bumabalik na lumitaw, iyon ay kung si Pulubi. Nagising ang sigaw ni Madam. Bakit hindi pa sila lumalabas? Obvious na nagbabalak. Tama na ang usapan. Wasakin ang pinto. Kailangan kong patayin ang Pulubi. Aba, tumigil ka sa pagsasalita at basagin mo ang pinto. Kailangan kong patayin ang Pulubi. Opo. Bilisan mo at samahan mo ako sa paghain. Gawin mo ang lahat ng makakaya sa anumang paraan. Ginoo, dumating na ang sheriff. Pakibilisan na nga. Nasaan ang magnanakaw? Kapitan Zhao, nariyan ka na pala. Bilisan mo at tulungan mo akong hulihin ang magnanakaw. Kung hindi, ang pamilya Su ay mawawalan ng kahihiyan. Maaaring panatag si Sukay Huang pagpapanatili ng kapayapaan. Ito ang aking responsibilidad. Manghahas gumawa ng krimen sa Angkan Su. Tiyak na mananalo ako sa fire rectification. Nasaan ang magnanakaw? Sukay Huang. Dalhin mo ako roon. Kapitan Zhao, dinala ng magnanakaw ang batang babae sa loob. Hindi ko alam kung anong demonyong paraan ang ginamit niya. Hindi mabubuksan ang pintong ito. Parang bakal na pader. Hindi mabasag. Kung hindi mo mabasag, ako na ang gagawa. Hugutin ang baril. Tumuon ng puntirya. Hugutin ang baril. Tumutok. Putok. Ito, ano nang nangyayari? Kapitan Zhao, kailangang may alam ang magnanakaw na ito ng pangkukulam. Ilang beses na kaming sumuko ng walang saysay. Kailangan ba talagang tawagin si Kapitan Zhao? Oo, siguradong marunong ng pangkukulam ang magnanakaw. Tinapik lang niya si Dr. Wang. Nahihimatay na siya ngayon. Nagbubula ang bibig. Kalahating buhay na lang ang natitira. Ano? Tinapik lang ako at nagbula ang bibig. Kalahating buhay na lang? Tama, ayan ang nakikita. Lason kaya ito? Akala ko rin dati lason. Pero nang tingnan namin ang Dr. Encanto, hindi namin makilala kung anong lason. Eksakto. Kahit na ang Diyos ng medisina at matandang eksperto, hindi makilala ang lason. Hindi talaga ito lason? Kulam ito. Kung totoong mangkukulam ang magnanakaw, baka hindi na natin kaya ito. Kailangang i-report sa Esper Bureau agad. Tawagin na ang mga superpower. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Mabilis na nag-report si Kapitan Zhao sa Esper Bureau. Humiling ng tulong sa superpower. Sige, tatawag na ako sa Power Bureau. Tama? Mag-report sa Power Bureau. Hulihin ang magnanakaw. Huwag mag-report, lalabas na ako. Huwag mong i-report, lalabas na ako. Eto na tayo. Lumabas na ang kontrabida. Kunin mo para sa akin. Sandali lang. Si Raulo, ano pang masasabi? Sisira ng aking prinsipyo sa medisina. Hulihin siya at latiguhin ng libo-libo. Gumagaling ang mga pasyenteng walang pag-asa. Sasabihin mong winawalan ko ng konsensya ang propesyon. Ano? Sabi mo nagamot mo ang panganay na dalaga. Naghihingalon at gustong manloko. Nagloloko ba ako? Tingnan mo ang pulso mo. Kanyang congenital heart disease at ALS, gumaling na. Gigising ka sa loob ng 1 oras. Tingnan mo ng sarili mo. Nagkukunwari. Masisira ang balat mo sa akin. Normal at matatag ang pulso. Gumaling na ang sakit ng panganay na lalaki. Ano daw? Gumaling na nga. Doktor, totoo ba ang sinabi mo? Gumaling na talaga ang kapatid ko? Paano nangyari yon?
Sabi ng matanda, walang magagawa ang mga dalubhasa. Magagaling ng isang pulubi. Ikaw na naman, kulang sa kaalaman. Nangangarap ka lang. Tigilan mo yan, Lolo. Subukan mo muna. Paano nangyari yon? Gumaling na talaga ang sakit. Napakagaling. Paano ito nangyari? Talagang gumaling na ang sakit. Napakagaling. Totoo. Dr. Immortal, tungkol talaga sa kapatid kong babae ang sinasabi mo. Kitang-kita ang normal na pulso. Regular na tibok ng puso. Tingnan mo ang mukha niya. Balik normal na ang kulay rosas ng balat. Talagang bumalik sa kulay rosas ang mukha ng kapatid ko. Hindi na maputla tulad ng dati. Tatay, ate, talagang ayos na ako. Dahan-dahang paghinga. Lahat ng senyales ay normal. Lubusang gumaling. Ikaw, paano mo ito nagawa? Tignan mo ang tag-init na ito. Mas mataas pa sa hari ng medisina ang kasanayan mo, Dr. Immortal. Tanging ang maalamat na banal na manggagamot na lang ang mas hihigit. Ikaw ang doktor. Imposibleng ang banal na manggagamot ay nagamot na ng ilang dekada. Nagligtas ng buhay. Iginagalang na mabuti. 100 taon na siya. 20 anyos pa lang siya. Paano siya naging banal na manggagamot kung hindi ang banal na manggagamot? Tiyak na tagapagmana siya ng banal na manggagamot. Posible kaya na may doktor talagang nakabubuhay ng patay. Hindi mahalaga kung sino ako. Huwag ka nang maghula. Hermanita, nailigtas ko na ang kapatid mo. Natupad na ang pangarap mo. Nasaan ang aking tungkod? Ingatan mo ang sarili mo. Mauna na ako. Sandali, kuya. Anong meron? Gaya ng sinabi ko, basta malunasan mo ang kapatid ko, pakakasalan kita. Paano nangyari yon? Nagamot na talaga ang sakit. Ayos talaga. Talaga ba? Panginoong Medical Immortal, tungkol ba talaga yan sa kapatid ko? Oo. Tingnan mo, stable na ang pulso. Normal na tibok ng puso. Tingnan mo mukha niya. Bumalik na sa normal na kulay. Talagang bumalik ang kulay ng kapatid ko. Hindi na maputla tulad ng dati. Tatay, ate, okay na talaga. Pantay ang paghinga, normal na sintomas. Gumaling na talaga. Ikaw, paano mo nagawa yon? Tingnan mo ang tag-init. Mas magaling pa sa Medical King, Medical Immortal. Tanging ang maalamat na medical saint na lang. Ikaw ang doktor. Imposibleng doktor ang medical saint ng ilang dekada, magligtas ng buhay, iginagalang, 100 taon na siya, 20 anyos pa lang siya. Paano naging medical saint yon kung hindi medical saint? Siguro tagapagmana ng medical saint. Baka naman, may doktor palang nakabubuhay ng patay. Hindi mahalaga kung sino ako. Huwag na kayong manghula. Nailigtas ko na ang kapatid mo. Natupad na ang pangarap mo. Nasaan ang aking tungkod? Ingatan mo ang sarili mo. Mauna na ako. Hoy, huwag kang aalis. Ano ang problema? Kaya nang sinabi ko, basta magaling mo. Sa totoo lang, mabait ka talaga. Bakit hindi mo pag-isipang muli? Maraming nangangarap na mapangasawa kami ng kapatid ko. Pumasok ka sa aming pamilya, Sue. Oo, ganun nga ang iniisip ng karamihan. Pero hindi ako katulad ng iba. At iniligtas ko ang kapatid mo dahil naghulog ka ng barya sa aking lalagyan. Hindi naman kalakihan, pero isang kabutihan na dapat suklian. Quits na tayo. Sige, alagaan mong mabuti siya. Mauna na ako. Pista ng Gaofeng. Ang ganda ng pistang ito. Akala ko walang katulad ang kakayahan ko sa medisina. Hindi ko inaasahang reseta lang para sa mga hindi tao. Swerte talaga. Kahit may nakuha ako, sa huli wala akong utak. Hindi ko pa rin natatanggap ang kayamanang ito. Kayong dalawa, mga manloloko, lumabas kayo. Oh, Sukay Huang, ano pa bang magagawa natin? Kung hindi kayo lalabas, papakagating ko kayo ng aso. Lumabas na kayo. Alis. Ayos lang ba si Sukay Huang? Mahirap ang sitwasyon ni Kapitan Zhao. Sige, mauna na tayo. Sige, isara na. Di ayos na si Su. Kay Huang, mauna na rin kami. 4 na makalangit na hari. Mali yan. Ano ang ibig mong sabihin, tatay? Yung pulubi na yon ay tunay na tao. Gusto mong iligtas niya ang kapatid mo gamit reseta ng ibang lahi. Pero yung pintuan ng banyo, hindi mabubuwag. Kahit pala hindi makakalusot. Sino ba siya? Isang salbahe? Lumayo ka sa akin. Rogue, lumayo ka sa akin. Ate, gising ka na. Bingling, gising ka na? Tatay, itong bunso, anong nangyari sa akin? Ate, nagkoma ka ng matagal. Hinahanap ni tatay ang mga doktor. Ginawa niyang lahat para sa'yo. Ano? May sakit ako? Nag-alok ng malaking gantimpala sa mga doktor. Oo. Nag-post si tatay ng bounty notice. Kapalit ng paggaling mo, ipinakasal kita sa kanya. Binigyan pa ako ng kalahati ng ari-arian, kahit medical king at divine doctor.
Wala silang magawa. Sino ang nagligtas sa akin? Kapatid mong bunso, kumuha ng pulubi sa kalsada. Akala namin impostor siya, hindi namin inakalang gagaling ka. Napakagaling niya. Ulubi? Anong ginagawa mo? Ginagamot kita. Yung lalaking kasabay ko sa paliguan? Ate, naaalala mo? Naalala ko nasa paliguan ako. May kasama akong lalaki. Akala ko manyakis siya. Nagkamali ako ng akala. Nasaan siya? Pakakasalan ko siya. Wala raw siyang hihingin kapalit. Umalis na siya. Paano to nangyari? Siya lang ang lalaking humawak sa akin at siya ang nagligtas sa buhay ko. Ako si Su Bingling, dapat pakasalan siya. Siya lang ang lalaking nakahawak sa akin at siya ang nagligtas ng buhay ko. Ako, si Su Bingling, ay dapat pakasalan siya. Magandang punto iyan. Pero ayon kay tatay, siya'y lalaking nakalampas na sa mundo't kayamanan. Sa totoo lang, ganoon nga. Kapag mas walang pakialam ang lalaki, lalo kung gustong makuha siya, ibigay mo ang impormasyon niya, ako na ang hahanap sa kanya. Tagapangasiwa, nariyan, ipadala agad ang impormasyon sa panganay na dalaga. Opo. Sa mahabang panahon, walang lalaking nagustuhan ko. Akala ko mag-isa na lang ako habang buhay. Hindi ko inasahang may nakalaang kapalaran. Ate, lakasan mo ang loob mong habulin ito. Sa tingin ko napakaganda ng binatilyo. Maghintay ka lang ng balita sa kanya. Ginamit ko ang yaman ng buong angkansu para hanapin siya. Yawang, Lily, Jiangzi, bakit ka nandito? May problema ka ba? ayos lang. Pakiramdam ko ang relasyon namin ni Chang'an ay tapos na. Kailan mo pirmahan ang divorce paper na ito? Hiwalayan si Lily. Anong gusto mong gawin? Ano ang masasabi mo? Malinaw na ang sinabi ng kapatid ko. Gusto niyang hiwalayan si Qin Chang'an kahit walang pinag-aralan. Dapat sumunod ka pa rin. Hindi ba, Lily? Ikaw at kapatid mo ay nakapag-aral. Ang tatay niya ba ang nagbayad noon? Kung ibabalik mo, kaya mo naman, di ba? Ang tuition fees ay 100,000 sa card na ito. Sapat para sa aming magkapatid. Hoy, gamitin mo pambili ng gamot. Pambayad sa matrikula, di ba? May 100,000 sa card na to. Sapat para sa amin magkapatid. Kunin mo para sa gamot. Hindi pera ang usapan. Kredibilidad ang labanan. Siya pa ang magsasabi ng kredibilidad? Huwag mo akong utangan. Kung hihingi ka pa, wala. Sasabihin ko na ang totoo, may bago na akong boyfriend. Payo ko sa'yo, kunin mo na lang ang pera. Masaya na lahat. Kung hindi, baka maging torpe ang anak mo. Ikaw, Lily, akala mo ba niloloko ka sa eskwela? 5 kayong nambubuli? Si Nanay Ann ang tumayo para ipagtanggol ka. Nagpapakapagod siya ngayon para lang sa kinabukasan mo. Wala ka bang puso? Konsensya niya ang paghihirap at pagtawa sa kanya. Ano? Sumama sa akin para pagtawanan? Anak, nakauwi ka na. Nanay, Sakto ang pag-uwi mo. Pirmahan mo na ang divorce papers. kung pipirmahan ko. Ano ka ba? Qin Chang'an, hinahamon mo ang kapatid ko? Maniniwala ka ba? Suntukan na to. Subukan mong suntukin ako. Bali ka maymot pa. Bulok na bungo. Subukan mo. Ngayon din, Hadron, huwag kang magulo. ate, huwag mo siyang palampasin. 4 na sulok. Gusto mo pang mag-asawa? Kung di mo babatuhin, di niya malalaman. Kinchangan, bilisan mo ng pirmahan to. Maghiwalay na tayo ng maayos. Huwag kang magpahiya. Agad pirmahan ni Kinchangan ang kasulatan sa diborsyo. Maganda ang pagsasama, maganda rin ang paghihiwalay. Huwag mong ikahiya ang sarili mo. Ano po? Ako pa ang humahanap ng kahihiyan. Hindi ba, hindi na tayo bagay sa isa't isa, ngunit umaasa ka pa rin sa akin. Kung hindi iyan kahihiyan, ano pa? Sasabihin mong hindi ako karapat-dapat. Bulag ka talaga? Kung alam mo lang ang kapangyarihan ko, magdudulot iyan ng habang buhay mong kahihiyan. Tama na ang kayabangan. Ang hirap bang aminin ang kahinaan mo? Sige, aminado akong wala akong kwenta. Ngayon sabihin mo, saan ba ako kulang? Magkasama kayong lumaki ni Wang Shuai. Kahit mas mahirap pamilya nila, nagsikap siya sa sariling kakayahan. Naging presidente ng malaking kumpanya, nagkakahalaga ng 100,000,000. Ikaw? Wala kang silbi, walang kwenta, wala ka talagang hiya. Paano ka nabubuhay ng walang dignidad? May gusto ka pala kay Wang Shuai? Oo, aminado ako. Ano naman ngayon, sa totoo lang, nakaset na ang kasal namin. Tinayo kita para bigyan ka ng konting dignidad. Pero sang-ayon ka ba? Hindi ito makakapigil sa amin. Katawa-tawa, isang Wang Shuai lang ipinagmamalaki mo. Mukhang hindi mo pa alam. Ako ang nagbigay ng lahat sa kanya. Kung hindi ko siya tinuring na kaibigan. Wala siyang kwentang tao. Hindi ko inakalang tatalikuran niya ako. Magkakanulo pala. Mangagaw pa sa akin? Ano? Si Wang Shuai? Tinulungan mo? Nababaliw ka na ba? Ano ho, Wang Shuai? Tinulungan mo siya? Nabaliw ka na ba? Higit pa sa baliw. Baliw talaga. Bilyonaryong amo siya. Anong tulong ang makukuha mo na manggagawa lang? Hindi ka makapaniwalang totoo. Ibubunggo ko ang katotohanan sa inyo. Pamamaga ng mukha ninyo. Sige. Chinchangan, huwag kang magyabang. Sabihin mo na ang mga kondisyon mo. Paano ko ipapawalang bisa ang kasal ko? Sige. Madali lang. Ikaw at si Wang Shuai mag-video. Tawagin niyong mga hampas lupa. Bibigyan ko kayo.
Gusto mong mag-video kami na nagsasabing hampas lupa? Alam mo ba kung sino kami? Kami ang pinakamatagumpay. Ikaw ba'y pulubi? Eksakto. Anong karapatan mong pulubi na tawagin kaming hampas lupa? Ano ho? Sasabihin mong pulubi ako? Hindi ba? Akala mo suot mo ang Amerikana ngayon? Magpapanggap kang mayaman? Alam ko lahat ng ginagawa mo sa labas. Alam mo na lahat. Anong alam mo? Hadron, ipakita mo. Kuya, Anak, nagpapalimos ka ba talaga? ma. Hindi, nag-i-eksperimento lang ako sa buhay. Tama na ang kalokohan. Ayaw mo pang aminin, napakapal ng mukha mo. Makapal ang mukha ko, baka hindi mo pa alam. Kung gusto ko, kukunin ko ang buwan sa dagat. Hindi karapat-dapat ang babaeng tulad mong maghakot ng sapatos ko. Sa totoo lang, hindi mo pa alam kung gusto ko, makakahuli ako ng buwan sa 9 na araw, sumakay ng dragon papuntang dagat, ang babaeng tulad mo, hindi karapat-dapat magdala ng sapatos ko. Tama na ang kayabangan. Kung pipirmahan mo ang kasunduang ito ngayon, ituturing kitang may paninindigan. Pipirmahan ko ang kasulatan ng diborsyo, pero hindi ngayon. Kailan pa yan? Nabalitaan kong ikakasal ka kay Wang Shuai sa Makalawa, hindi ba? Ngayong alam mo na, diretsuhin na lang natin. Oo, ano na naman ang nangyari? Sige, pupunta ako sa kasal at pipirma mismo. Bilang regalo sa'yo, malaking handog para sa'yo. Ano? Pupunta ka sa kasal ko? Anong balak mo? Sabi ko na nga ba, binibigyan kita ng mga hamak na lalaki, malaking handog para sa'yo. Chingchangan, payo ko, huwag kang gumulo. Kung hindi, maganda ang itsura mo. Kung maglakas loob siyang gumulo, papatayin ko siya agad. Magtumbling ka na? Walang padala? Titingnan natin. Anak, bakit mo pinangakong pupunta sa kasal? Ngayong mayaman at may posisyon si Wang Shuai, hindi mo siya kayang talunin. Magdudusa ka, alam mo ba? Ma, huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Hindi ko lang maintindihan. Ang bait-bait mo kay Wang Shuai. Dati silang walang pera. Tayo ang tumulong sa kanya. Ngayon ninakaw pa niya ang asawa mo. Walang konsensya. Kung walang konsensya, karapat-dapat siyang magdusa. Anak, Huwag kang pumunta roon para gumulo. Nawala na ang manugang. Pero kailangang magpatuloy ang buhay. Kung may mangyari sa'yo, paano na si Mama? ma, sobra ka nang mag-isip? Sa totoo lang, ilang taon na, hindi nasabi sa'yo ng anak mo, may 2 pa akong pagkatao. Isa ay hari ng mga Diyos, isa ay banal na manggagamot. Sa totoo lang, pagkatapos ng maraming taon, hindi nasabi ng anak ko sa'yo, may 2 pa akong pagkakakilanlan. Isa ay ang Diyos na hari, isa ay banal na manggagamot. Diyos na hari. Banal na manggagamot. Ano na nga ulit yon? Ang hari ang pinakamayaman ngayon, pinakamayamang tao sa buong mundo. May-ari ng 300 clubs na kumpanya, 2 trilyon taunang kita, 100 bilyon para sa charity, 100 bilyon sa siyensya, 100 bilyon sa edukasyon. Ang natirang 100 bilyon, tulungan ang may pangarap na matupad ito. Yung doktor, mas lalo pang kahanga-hanga, walang nakakilala sa tunay niyang mukha, pero siya ang makapangyarihang Diyos ng buhay at kamatayan. Kaliwang kamay ang gumagamit ng lason, parusa sa masasama, kanang kamay ang nagpapagaling para sa mabubuting gawa. Hoy, hindi anak, nagtaksil ba si Laili sa'yo? Nabubuang ka na ba? Huwag kang magmayabang. Ang humble mo ngayon, kapag nagyabang ka ulit, mapapahiya tayo sa mga tao. Okay lang si nanay, hintayin mong matapos ang usapin ni na Julie at Wang Shuai. Malalaman mo kung nagmamalaki ang anak mo. Ano, bumalik si Kinchangan at gagulo sa kasal ko, Matt? Oo, pinagdiyagaan kong kausapin siya tungkol sa kabayaran, pero wala siyang pakialam sa papuri. Mukhang alam lang niyang mayaman ka, bayaw. Gusto ka lang niyang pagkapirahan. Mandarambong ako. Mukhang gusto niyang maagang mamatay. Sinabi niya sa akin, dadalaw siya sa kasal para mag-bless, pero siguradong gagawa lang siya ng gulo. Mahal, sa oras na yon, huwag kang magpapadala sa kabataan mo. Naawa ka sa kanya. Ano ba ang estado ko bilang Wang Shuai? Paano naging ganito ang batang pulubi? Maglakas loob siyang gumulo sa kasal ko. Siya mismo ang nagpapahiya, nagpapakamatay. Naglakas loob siyang guluhin ang kasal ko. Nagpapahiya siya sa sarili niya, parang naghahanap ng kamatayan. Pinunasan ko siya ng laway ko. Ako mismo bumali sa hita ng aso niya. Itapon na naman yan. Aha, huwag mong sabihing inaabangan ko siya. Bakit, mahal? Maliit lang yan. Ako na ang CEO ng kumpanya ngayon, halagang 1 billion plus. Samantalang siya, pulubing may basag na tasalan. Ang paghahambing na to, hindi naman ako nagmamataas. Espesyal na kakayahan. Ikaw nagsabi niyan. Mas masaya tong plano ko. Anong plano? Kamay ko. Hindi siya si Kinchangan. Meron ka bang litrato at video niyang pulubi? Hintayin natin siya sa tamang panahon. Ipapakalat ko lahat yun para makita ng lahat ang karumaldumal niyang mukha. Walang kwenta. Gusto pang umasa sa ikin. Mang-blackmail pa sa'yo. Bigla siyang magiging katatawanan ng buong lungsod. Gagawa ako ng panibagong live. Ikalat ang pangit niyang itsura sa buong bansa. Haha. Gawin na yan. Kulang ang pagpapahiya sa madla. Dagdagan natin ng malaking screen. Live na pagpapahiya. Chinchangan. Huwag mo sisihin ang tropa mong hamak. Sisihin mo sarili mong walang dating. Magkita na lang tayo sa kasal.
mga minamahal na pinuno, kagalang-galang na bisita, mga kamag-anak at kaibigan, maligayang pagdating. Ako ang groom na si Wang Shuai. Salamat. Kilalang kilala, ngayon ang araw ng kasal ko. Bukod pa rito, may mas malaking balita akong sasabihin. Ito na. Bukod pa riyan, may mas malaking masayang balita pa tayong iaanunsyo. Ito ay, ang Shenwang Group ay magkakaroon ng misteryosong kontrata sa ating kumpanya. Sana'y maging pampublikong kumpanya tayo. Wow! Ang Shenwang Group ang nangungunang grupo sa buong mundo. Ang misteryosong kontrata ng Shenwang Group ay gintong pagkakataong isang beses lang sa isang taon. Tama? Sinasabing ang makakuha nito ay makakapagpalist at maging sako. Talagang napakaswerte ni Wang Xiao. Siyempre, dahil pinaboran siya ng Shenwang Group, nagkamit siya ng napakalaking kayamanan. Wang Xiao, ang laking balita ang ibinahagi mo sa amin. Kaya ngayon, panahon na ba para ipakilala ang magandang nobya? Tapusin muna natin ang masayang okasyong ito. Nobya, nobya. Nobya! 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 Sige, ipakilala na ang aking napakagandang nobya. Naku, ang ganda ng nobya. Mukhang bulaklak, parang lotus sa kagandahan. At ang gwapo at talented na nobyo. Talagang bagay. May mensahe ka ba sa iyong nobyo? Sa tingin ko, napakaswerte kong mapangasawa si Wang Shuai. Ito ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Mamahalin ko siya ng buong puso at sa 3 buhay ay sasamahan ko siya. Sige. Maganda ang sinabi. Hindi lang maganda ang nobya, mabuti pa ang ugali. Talagang bagay na bagay. Kaya, wag nating patagalin ang masayang sandali. Tayo na't magkatabi. At magsagawa ng seremonya. Magbigay galang tayo. Anong sinasamba ng mga asong babae? Mag-asawang bitch at aso. Simbahan ng worship hall. Sino bang may gustong gawin to? Hindi ko siya kilala, pero di maganda ang kutob ko sa pagdating. Nandito ka ba para dakpin ang rapist? Di may magandang palabas tayong panonoorin. Chinchangan, hindi kita inanyayahan, di ba? Anong ginagawa mo rito? Sasabihin pang ang handaan ay pampasuyo sa kanya. Ang mga pulubi ay dapat lang mamalimos. Wang Shuai, itinuring kitang parang anak. Mabuting tao ka pa? Ganyan ang ginawa mo sa akin. Huwag kang ganyan, Chinchangan. Tumingin ka nga sa salamin. Anong karapatan mong makipagkapareho sa akin? Magkabigan tayo? Akala mo seryoso akong magpapanggap na kaibigan kita? Ano? Sinasabi mong ginamit kita? Hindi ba? Ako'y respetadong kumpanya presidente. Nakakuha ng mahiwagang kontrata mula Shenwang Group. Ikaw naman. Di mo maalagaan sarili mo. Future 5 guarantees. Walang imbitasyong dumalo sa kasal ko. Anong karapatan mong makipagkaibigan sa akin? Sinasabi niyong walang imbitasyong dumating ang ganitong klaseng tao? May mukha ka pa bang hinihingi? Walang hiya talaga. Narinig mo? Sabi nila wala kang hiya. Gusto mo pa bang may mukha? Ano ba ang bilis? Nagsisimula pa lang ang palabas. Dahan-dahan lang. Mga narito. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ang kasunduang pangkasal namin ni Zuli. Ito ang kasunduan sa kasal ko at ni Julie, ang aking nobya. Talagang nandito para umabang ng kasalanan? Ngayon may magandang palabas na panonoorin. Hindi ko kilala kung sino yan. Pangahas ka. Binuksan mo ang mesa ni Boss Wang. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Ang taong may kasunduang pakakasal sa iba, sino ba itong walang hiya? Chinchangan, ako raw ay walang hiya. Pinakiusapan na kitang iurong ang kasunduan. Ikaw ang namumuhay ng salat. Gusto mo akong asahan at sustentuhan ka. Ayaw mong kanselahin ang kasunduan. Ngayon ako pa ang walang hiya? Tama siya, Chinchangan. Wala kang silbi. Tingnan mo ang sarili mo. Anong karapatan mo kay Lily? Tandang walang ginto. Gusto pang umasa, di ba? Ha 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 ha. Wang Shuai, dapat noon ko pa nakilala ang ugali mo. Dapat hinayaan kitang magtrabaho bilang manggagawa sa konstruksyon. Apakan, di dapat tinulungan ka. Ano daw? Ikaw ang tumulong sa akin? Ikaw nga nagpalaboy-laboy sa labas. Ikaw pa ang may gana tumulong. Anong karapatan mong tulungan ako? Akala niya, makakapagpanggap siyang mayaman sa suit. Tama, bigyan natin ng eksena. Ipakita niya ang mukha niya. O nga, nakalimutan ko yan. Dahil nandito na silang lahat, tingnan natin, Zhu Qiang, Bienan. kunyan mismo, gawin siyang palabas na pulubi, ilagay sa malaking screen, para makita ng lahat ng bisita. Gaano kahiya ang isang lalaki, humanap ng babaeng manluloko. Opo, bayaw.
Manager, bilisan mo. Ipadala mo ang video. Manager, bilis. Ipakita mo ang video. Naku, isang pulubi talaga. Huwag mong maliitin ang mga pulupi. Maraming profesional na pulupi milyonaryo na ngayon. Paano naman ang nakatira sa villa? Pulubi rin yan. Nandidiri rin ako dyan. Nakita niyo ba? Isang lalaki, kung wala ka ngang kakayahang buhay ng sarili, gusto mo akong pakasalan sa pagpapalimos, ikaw. Magpapakasal ka? Hindi talaga ako magpapakasal. Hinding-hindi. Hoy, pulubing gustong magpakasal talaga. Nakikita mo, ang kahinaan mo ay kasindalas ng kahihiyan mo. Akala mo mapapahiya mo ako sa pagpunta mo, hindi ko inasahang mapapahiya ka. Oo, Chin-changan. Nakakahiya maging katulad mong anak. Buti na lang magkaiba na ang mundo natin at ako pa ang nagligtas kay Lily. Kung susunod si Lily sa'yo, ewan ko anong hirap ang daranasin niya. Umalis ka na ngayon. Huwag mo akong sisihin kung putulin kita. Putulin mo, subukan mo. Ha ha ha. Kaya mo bang putulin? Natatakot rin ako na hindi ka mabibigo. Kuya, okay ka lang ba? Ang lakas ng loob niyang paluin ako. Bilisan mo, tulungan mo akong humanap ng mananakit sa kanya. Huwag kang mag-alala, nandito na ang bayaw mo. Tiyak na ipaghihiganti niya to. Asawa, tingnan mo siya. Hindi lang siya pumunta sa kasal natin ngayon. Nanapak pa ng kapatid ko. Kung hindi mo siya papatayin ngayon, nasaan ang mukha mo? Huwag kang mag-alala, hindi ko siya patatawarin. Chin-changan, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Basta luluhod ka at magpapakumbaba sa akin, pababayaan kitang mabuhay. Kung hindi, kahit ICU ay hindi ka na maliligtas. Ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Wang Shuai, may pera ako, estado at identidad. Wala na akong hinihingi pa. Gusto ko lang pahalagahan ang mga kaibigan at samahan noon. Ayaw kong makasama ang mga taong nagdudulot ng kapahamakan. Kung babalik ka ngayon sa tamang landas, maaari kitang bigyan ng pagkakataong magbago. Kung hindi, mawawala lahat ng meron ka ngayon. Babalik ka sa construction site, titira sa upahang bahay, sa ilalim ng tirik na araw at lalaitin ng lahat. Grabe ka na, kilalang pulubi ka lang. Paano ka nangahas na magsalita sa akin ng ganito? Inalok ka ng pagkakataon na ayaw mong tanggapin. Huwag mo na kong sisihin kung gaganti ako. Mga bodyguard. Bodyguard. Wang Xiao, baliin mo agad ang mga kamay at paa niya. Itapon mo sa basurahan. Oo, Patayin mo na siya ngayon. kayo na ang bahala. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Patayin mo siya para sa akin. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Anong ginagawa niya rito? Sino mang gagambala sa kanya ay mapapahamak. Hindi ako. Sino ka? Ako si Su Suejiao, may problema ba? Ano? Mukhang kasabwat siya ng pangkat ng mga pulubi. Anong karapatan mo sa pangkat ng mga pulubi? Sumisigaw sa aking kasal. Palayasin niyo ako. Bakit pinapasok ang mga basurero? Kasuklam-suklam, wala ka talagang alam sa mundo. Hindi mo ba ako kilala? Ang aking ama ay si Su Wansan, ang emperador ng Great Xia. Sino? Emperador ng Great Xia ang ama mo. Nangangarap ka ba? Di ka pa nagigising, ha ha ha. Mukhang may isa pang walang hiya ang dumating. Hindi ako nagbibiro. Ang ama ko ay ang emperador ng Great Xia. Magsisisi ang sino mang gagalaw sa kanya ngayon. Sige, naniniwala ako na anak ka ng emperador. Ano ang kinalaman ng pulubing ito sa iyo? Bayaw ko siya. Ano? Bayaw mo? Oo. May problema ba? Ano? Bayaw mo? Oh. Anong problema? Halos mamatay ako sa kakatawa. Sasabihin mong anak siya ng emperador, tapos itong pulubi ay bayaw mo? Sinungaling ka talaga? Hindi ka man lang nahiya. Isang pulubing di nakakita ng mundo. Kilala mo ang anak ng emperador. Gaano kataas yan? Pag lumalabas, may tawag at yakap. Mga karaniwang tao, hindi naman... Ikaw ang di nakakita ng mundo. Sobra ka bang nanood ng TV? Tao rin naman ang anak ng emperador. Bakit kailangan may tawag at yakap? Gusto kong lumabas ng malaya, hindi ba? Bayaw, di ka nila inapi? Hindi importante kung hindi tayo. Bakit mo ako tinatawag na bayaw? Iniligtas mo kapatid ko? Gusto raw niyang gumanti kung di ka pakakasalan. Hindi naman. Iniligtas ko siya dahil sa kabutihan mo. Walang kapalit na hinihintay. Walang makapagpapabago sa desisyon niya. Alam na niyang pinilit kang magpakasal. Papunta na sila mula Kyoto. Tama na ang drama. Lumabas ka na. Kung di ka aalis, maglinis ka kasama nila. Sige na. Oo, palayasin ang babaeng to. Oo, teka muna. Anong problema, bayaw? Maganda sa paningin ko to, sa aking panlasa. Bakit di mo subukan? Paalam ulit sa akin. Bayaw, may gusto ka sa kanya. Oo, nangangati ang paningin. Ang magnanakaw may amoy. Sige, dahil gusto mo,
Tutulungan kita dito, bayaw. Anong masasabi mo, Hija? May gusto sa'yo ang bayaw ko. Basta pangakuan mo siyang pakakasalan. Ngayon, di ko na pagtutuunan ng kapalaluan mo at bibigyan ka ng malaking dote. Ano? Oo. Kasalan ko ngayon kay Wang Xiao. Sakto, sabay din ang kasal mo sa kapatid ko. Magandang pangyayari, laging magkapares. Dobleng ligaya. Ano sa palagay mo? Ano ang sagot mo sa alok ko? Sige. Nakita mo ba? Ate, ito ang pasya ng pamilya namin. Pakakasalan mo, kapatid ko, magsaya ka sa kaligayahan mo. Ano ba yan? Parang isang probinsya ng walang muwang. Di karapat dapat magkalat ng sapatos ko. Nais mo bang makisama sa akin? Bakit di ka na lang mamatay? Huwag kang walang hiya. Asawa, tingnan mo siya. Ganyan ang sinabi sa akin. Kasuklam-suklam, pangahas kang kausapin ako ng ganyan. Kunin mo para sa akin. Sandali lang. Ako mismo ang pumunta. Isipin mong mabuti. Mutya, masaya ang pagpapakasal sa akin. Kung hindi, gagapangin ang mukha mo, babaliin ang katawan mo. Mukhang kulang pa sa'yo. Ate, sinaktan na naman ako. Ate, sinaktan na naman niya ako. Hindi lang kita papaluin. Ipapasok kita sa ICU. Tumayo ka. Ate, bayaw, tulungan mo ako. Agad binitawan ni Qin Chang'an ang bayaw ko. Huwag mo akong pilitin na patayin ka. Qin Chang'an, basurero kang hamak. Ano mo nasaktan kapatid ko? Nakipag-away ako sa'yo. Asawa, pinagbuhatan pa ako ng kamay. Bilisan mo at ipaghiganti mo ako. Qin Chang'an, sinaktan mo ang bayaw ko at sinaktan ang asawa ko. Magkakalaban tayo ngayon. Pinarito ang bodyguard para patayin siya. Sino ang may lakas ng loob humawak sa kanya? Magdudulot ng walang hanggang galit ng angkansu. Hindi ko kilala ang Angkansu. Kalimutan mo na at patayin mo sila. Tingnan natin sinong may lakas ng loob. Anong problema dito? May panibagong eksena tayo mapapanood. Sino ka ba? Sino ka? Hindi mo karapat dapat malaman kung sino ako. Dito ka pala, ate. Anong ginagawa mo dito? Dapat pasalamatan mo pa rin ako. Pero narinig ko ang tungkol sa hipag ko. Sabihin mo sa kasambahay. Sige, salamat. Mamaya libre kita ng barbecue. Sige. Hahaha. Saan galing ito? Nag-imbita ng maraming artista para magpanggap. Malalaman mo rin. Si Su Bingling ng Su family, nakilala si Jikin. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, Jikin. Sabing hindi kailangan ng pasasalamat. Iniligtas kita dahil mabait ang kapatid mo. Tutulungan ko siyang makamit ang pangarap. Pero Jikin, totoo namang iniligtas mo ako. At At ano? kasabay ko si Jikin sa Batya. Anong meron sa batya? May kwento ba? Anong nangyari nung magkasabay tayo sa Batya? Normal lang na pagligtas ang ginawa ko. Ganun ba? Pero nanumpa ako. Ako si Su Bingling. Pakakasalan ko lang ang lalaking. Isang lalaki lang ang pwedeng humawak sa akin. At si Jikin ang nakahawak sa akin. Hindi laruan ang pag-aasawa. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ako nagmamadali. Desisyon ko ito ng buong puso. Paano? Jikin, kinamumuhian mo ba ako? Hindi lang. Marami pa akong sariling problema. Alam kong dumating ako ngayon upang tulungan si Jikin ayusin ito. Nabalitaan ko ang nangyari sa inyong dalawa. Isa ay kasintahan ng kababata ni Jikin. Ang isa ay matalik niyang kaibigan. Magkasabwat kayong dalawa. Nagtulungan at nagtaksil kay Jikin. Oh, narinig ko yan. Galit na galit sila. Kaya nga ako pumunta rito. Tutulungan kong mapawi ang sama ng loob ni Jikin. Oo, bunso. Ipangako mo lang. Pinatay ng ate ko ang isang salot. Partsayan ng basurang iyan ng walang patid. Angkan ng Su sa Kyoto. Nakikiusap si Su Bingling na pakasalan si Gigi. Chin, Ano? Angkan ng Su sa Kyoto? Totoo o peke? Parang totoo naman. Tama na ang drama. Isang palabas, isang peke. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Nakakakahiya ang anak ng angkan ng Su. Nagmamakaawa ka para pakasalan ang isang pulubi? Mukhang hindi ka na talaga makalabas sa role mo. I-play natin ulit ang video sa malaking screen. Ipakita sa kanila, tumingin ka sa salamin. Gumising ka na. Tama. Ipakita ang video at sampal sa mukha nila. Nakikita mo? Si Qin Chang'an, isang pulubi. Pulubing ayaw ko. Anong drama ba ito? Nakalasing ka ba? kahit pulubi si Gigi. Chin, basta siya ang lalaki ko, pinakamayaman at pinakamahal sa mundo. Dahil sa pagmamahal ko kay Su Bingling, walang katulad sa mundo, walang katumbas. Kalokohan.
Nag-iisa ka lang sa drama mo. Ikaw lang naniniwala. Tanungin mo ang lahat dito. Sino ang naniniwalang anak ka ng angkan ng Su? Alam mo ba ang angkan ng Su sa Kyoto? Pinakamayaman sa Daxia? Hindi. Hari ng yaman. Pangalawa lang sa mga Diyos. Lahat kayo dito, naniniwala ba kayong anak siya ng angkan ng Su o hindi? Naniniwala ba kayo magpapakasal ba ang anak ng Su sa pulubi? Sino ang maniniwala? Kahit mamatay ako, hindi ako maniniwala. Paano magpapakasal sa pulubi ang mayamang anak? Umalis na kayo. Hindi ako naniniwala sa imposible. Maniwala kayo o hindi. Narinig mo ba ako? May mga sinungaling dito at walang naniniwala sa'yo. Maniniwala ka ba? Sana ay pangakuan mo ako, Ginong Chin. Pangako lang, tol. Ang kapatid ko ang pinakamaganda sa buong mundo. May malambing pa akong puso para sa'yo. Hindi mo siya pinapangakuan. Sino ba ang gusto mong pangakuan? Sige, nangangako ako. Salamat, Ginong Chin. Dumating para batiin. Ito ang kalahati ng ari-arian ng pamilyang Su. Sana tanggapin mo ito. Nang may ngiti, Ginoong Chin. Salamat. Ito ang habang buhay kong pangako. Sa buhay na ito, mula pagsilang hanggang kamatayan, ikaw lang ang pakakasalan ko, Ginoong Chin. Kung isisilang si Ginoong Chin, sasamahan kita. Kung mamatay si Ginoong Chin, hindi na ako magpapakasal muli. Sige, ako si Chinchangan, nangangako rin sa'yo. Ikaw lang ang mamahalin sa buhay na ito. Hindi ako susuko. Salamat, Ginoong Chin. Tama na ang drama dito. Nakakadiri kayo. Hindi mo pa naririnig ang kwentong panlilinlang. Diba? Walang naniniwala sa'yo dito. Nandito pa rin. Ate, nandito lang sila para manggulo. Ayokong maging maayos ang kasal ninyo. Pinabalaan ko na kayo. Lumabas na kayo ngayon din. Kung hindi, magaspang na ako sa inyo. Ikaw ang bastos sa akin. Ikaw ang lalaking nangloko sa kaibigan. Anong karapatan mong bastusin ako? Kalimutan mo na siyang kaibigan ko. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa kanya. Gagawin kong mabigo siya. Nadismaya ako sa'yo. Nakalimutan mong ipalabas ng ilang beses sa malaking screen ang buhay mong pulubi. Ganyan talaga, kahit pulubi. Kayang magpabagsak ng tao. Akala mo ba nakakahawa ang kahirapan? Hindi mo palang alam, kahit ang Shenwang Group gustong kunin ang kumpanya ng bayaw ko at binigyan siya ng misteryosong kontrata. Ilang taon ka na ba? Malamang hindi rin niya alam. Ako ang nagbigay ng misteryosong kontrata ng grupong ito. Pero hindi siya karapat-dapat. Kaya simula ngayon, kanselado na siya. Sabi mo sa'yo galing ang kontrata ng Shenwang Group. Pinapatay mo ako? Sino ka ba talaga? Diyos Hari. Oo. Ayon sa gusto mo, ako ang hari. Sinta. Baliw talaga. Ang kapal mong magpanggap na Diyos Hari, darating ang sugo ng palasyo ng dragon. Tingnan mo ang pagkamatay mo. Asawa, hindi pwedeng gamitin ang pangalan ng Diyos Hari. Magdudulot ng problema. Bakit bulong ka ng bulong? Sabihin mo ng diretsahan na huwag magpanggap. Hindi ito na pag-usapan noon. Matigas talaga ang ulo. Ang lakas ng loob mong paluin ako, Pon. Papatayin kita ni... Aray! Gusto mo bang mamatay? Ano pang ginagawa mo? Hindi mo ba nakita na binugbog si Wang Xiao? Gawin mo na. Aray! Binugbog niya si Wang Xiao sa Erdao Street. Suwa ka na ba sa buhay mo, girl? Sige, ilabas mo na lahat ng lakas mo. Ang kanang Su, handang sumagupa. Wala kang awa. Hindi kita papatayin ngayon. Hindi Wang ang pangalan ko. Naresolba na ni Miss. Ano pa bang kagaguhan ang gagawin mo? Mga hampas lupa lang kayo. Sa angkanwang ang Jiangzhou. Wala kang respeto. Bastos ka, Adron. Tawagin mo ang pulisya. Papuntahin mo ang mga pulis. Arestuin ang lahat ng nanggugulo. Sige, bayaw. Tatawag na ako. Maghintay kayo sa pulis. Malalaman nyo ang katapat. Sige, hihintayin ko. Kitang-kita ko ang katanga. Sige, maghihintay ako. Kitang-kita ko ang pagkatanga mo ngayon. Tara, usisain natin ngayon. Sinong tanga ang sinasabi mo? Bayaw, naiulat na sa tanggapan ng sheriff. Mabuti.
Hintayin nating dumating ang sheriff. Dalhin na ang lahat ng sinungaling. Oo, isang anak na nagpapanggap na mayaman. Hari-harian lang pala. Sapat na para makulong sila. Tinawag agad ng ate ang tagapangasiwa. Kunin niya lahat ng kumpanya at kasosyo ng Wang. Imbestigahan lahat ito. Ilalagay ko siya sa blacklist ng negosyo. Wang Shuai, alam ko lahat ng detalye. Hintayin mong maningil ako sa kanya. Ako mismo ang magba-blacklist sa kanya. Hangin, sino ka ba talaga? Kilala niya ako ng lubusan. Akala mo pareho pa rin ako ng lasinggerong yon? Yung kasama mong maglaro sa putik? Wang Xiao na ang pangalan ko ngayon. Maaari mo rin akong tawaging Ginoong Wang. Ang kumpanya ko, Jiangzhou Wang's Trading ang pangalan. Daan-daang sangay ang nasa ilalim nito. Kilala mo pa rin ako, tapos ilalagay mo ako sa blacklist. Sino ka ba para gawin yan? Oo, taong nagmamalaking Diyos-hari. Kahit anong baka kayang magsinungaling, hindi niya man lang inamin ang kahinaan niya. Kung hindi, bakit ko siya iiwan? Kasabwat ka ba ni Wang Xiao? Mahal, alam mo ba? Nakipagkasundo ka sa kanya noon. Naisip ko sa sarili ko, parang magandang repolyong kinain ng baboy. Nangako ako sa sarili, kailangan kitang iligtas. At hindi ako nagpahiya sa sarili. Narito ako ngayon, asawa mo na, at talagang hindi siya nagpahiya sa akin. Naging pulubi ng matagumpay. Sinong naghahanap ng gulo dito? Sino ang nagkakagulo rito? Hari Team ang narito. Ang laking pangyayari naman. Mukhang dito gaganapin ang kasal. Di ba, Wang Xiao? Para sa mga hari, pero ang kasal ko, may mga kriminal na nanggugulo. Pakiusap sa Wang Team na ipatupad ang batas ng walang kinikilingan. Dalahin sila sa hustisya. Siyempre, sino ang nanggugulo sa kasal ni Binatang Wang? Siya yon at siya. Arestuhin niyo sila. Sandali. Anong gusto niyo? Pumunta kayo para arestuhin ang mga tao. Huwag niyong tanungin ang nangyari. Sanhi at bunga. Alin ang tama at mali? Pumunta kayo para manggulo sa kasal ng iba. Tatanungin niyo pa ako ng tama at mali? Narito ako para sa kasal ng iba. Tingnan niyo ito. Kasunduan sa kasal ni na Qin Chang'an at Julie. Ano ito? Ang pangalan niya ay Julie. Ako si Qin Chang'an. Pero ngayon, ay kasal niya kay Ji Wang Shuai. Naiintindihan niyo na? Ibig niyong sabihin nakipagkasundo kayo sa kanya, pero pinakasalan ulit niya ito. Tama. May problema ba? Ngayon, naiintindihan niyo na. Kapitan Wang, huwag niyo pakinggan ang kalokohan niya. Oo, matagal na kaming nagkasundo. Pero sino ang nagpakatangang mangmang, naging pulubi? Ipinahiya ako, mabuti pa ako, at hiniwalayan siya, at handang magbayad ng kabayaran. Sino ang akalang sinusundan-sundan niya ako? Umaasa sa akin para alagaan siya, at tumanggi ako, kaya pumunta siya sa kasal ko ngayon. Kasuklam-suklam, ako ang lalaki ni Su Bingling. Susundan ka ng parang Cinderella. Nakakagali, ako ang lalaki ni Su Bingling. Susundan kitang parang si Cinderella. Sino ka? Ako si Su Bingling. Anak siya ng dakilang emperador ng Xia na si Su Wansan. Anak ka ng dakilang emperador ng Saya na si Su Wansan? Kapitan Wang, sinungaling ito. Ano? Sinasabi mong sinungaling siya? Qiangzi, i-play ang video. Opo. Bakit parang kilala ko ang taong ito? Siya nga. Ulubi pala siya. Oo, sabi niya maayos ang buhay niya sa labas. Makakabili raw siya ng kotse at bahay para sa akin. Ako naman ay naniwala. Hindi ko inakala. Nakita siya ng kaibigan ko at kinunan ng litrato. Nalaman kong niloloko lang ako. At itong babae, baka kasama niya sa mga pulubi. Sabi pa niya, anak siya ng emperador. Kapitan Wang, maniniwala ka bang magpapakasal ang prinsesa sa pulubi? Ang lalakas ng loob ng mga pulubi ngayon. Pangahas mong nilinlang ang hepe ng seguridad. Hulihin ninyo siya. Hintay, isipin mo ang mga kahihinatnan. Anong kahihinatnan ng pag-aresto sa isang sinungaling at pulubi? Sasabihin mong nagsisinungaling ako? Anong niloko ko? Nagsabi rin siyang hari siya ng mga Diyos. Ha ha ha. Ha, ano? Mangahas kang magpanggap na hari ng mga Diyos. Hindi lang ako hari ng mga Diyos. Doktor din ako. Nakakagalit, nagpapanggap na hari. Nakapagpanggap pa bilang doktor. Napakalaking kapalaluan, kasalanang hindi mapapatawad. Hulihin ninyo siya. Hindi mahuli! Hindi mahuli! Hindi mahuli! Anong ginagawa mo rito? Nanay. Tita, bakit kayo nandito? Si Wang Shuai na ang may-ari ng Chang'an. Mayaman at makapangyarihan siya. Hindi mo siya kayang talunin. Nanay, bakit hindi kayo makinig? Bakit ayaw ninyong makinig? Nanay, mas mahalaga ang katotohanan kaysa pera at saka hindi naman siya mas mayaman sa akin. Anong iniimpeke mo? Hindi nga ako naniniwala sa nanay mo. Nandito pa rin. Si Ann ay kasama mong lumaki. Wang Shuai, bakit niya kayo pababayaan?
May utang na loob siya. Kunin mo na lang ang asawa niya. Bakit mo siya inaapi? Ako ay kunin lang ang manugang niya. Ayaw ko sanang apihin siya. Pero ginulo niya ang kasal ko. Nagpahiya ka na lang. Kasalanan ko ba? Hindi kailangang bigyan ni Kapitan Wang ng respeto. Dakpin niyo na sila. Paano ang mga taong gustong magpakamatay? Nararapat lang sa kanila. Hila! E di arestuhin nyo na sila. Hindi mahuli. Hindi talaga mahuli-huli. Gusto mo bang maghimagsik? Sir, mapagmalasakit ang pamangkin ko. Yugo daw mainit na longganisa. Imposibleng krimen. Oo. Oh, inalagaan niya kaming mahihirap na kamag-anak. Pinag-aral niya ang bunso naming anak. Siya ang nagbigay nito. Panganganak ng anak ko. Sa kanya hiniram. Sir, mabait talaga ang anak ko. Hindi siya lalabag sa batas. Maaasahan niyo ba ako? Sana ay malinaw ang inyong pagkakaintindi. Kino, ang anak ko po'y mabuting bata talaga. Hindi siya lalabag sa batas. Maaari mo ba akong pagkatiwalaan? Sana ay malinaw ang inyong pagtingin. Kahit pa malaman ko, hindi maitatago ang pagpapanggap niyang pulubi para manloko. Ang krimeng panggugulo at panggagalit dito. Nakakagalit. Sasabihin mong nagpanggap akong pulubi para manloko, kaninong pera ang niloko mo? Wala akong pakialam kaninong pera ang niloko mo. Isasama kita at malalaman mo sa unang pagdinig. Oo, kunin muna ang pamalo. Hindi ako nag-aalala kung hindi siya magsasalita. Ang sama mo. Mukhang hindi ko hahadlangan ang negosyong Wang mo ngayon. Hindi mo pa rin alam kung paano magpakumbaba. Agad na tinawag ng ate ang tagapangasiwa. Opo, ate. Ano po, gusto mong isara ang negosyong Wang ko? Hindi mo naman talaga inaakalang anak ka ng emperador ng yaman? Ako ba'y anak ng emperador? Malalaman mo rin. Talagang ang anak ito ni Emperador Suwansan? Siya mismo ang nagsabing oo, tumawa ang lahat. Siya, nagsisinungaling ka pa rin? Masasabi ko sa iyo, ang pagpapanggap bilang iba para manloko ay krimen din. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ipaliwanag mo sa akin, bakit ka nagpapanggap na anak ng mayamang Emperador Suwansan? Hindi ako nagpanggap. Sinabi kong ako nga. Hindi pagpapanggap. Kunin mo ang iyong ID. Paumanhin ko, inayos na lahat para sa aking paglalakbay. Hindi ko dala ang ID ko palagi. May kasalanan siya, talagang may kasalanan siya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Patunayan mo ang sarili mo o kukunin kita sabay na imbestigahan. Tumawag na si ate. Talaga? Tumawag ka? Hindi mo ipagbabawal ang negosyong Wang? Hoy, paano ang ginagawa ko? Hoy. Ano? Anong problema ng asawa ko? Ayon sa Vice Presidente ng Chamber of Commerce na block ang negosyo ni Wang. Ano? Na-block na ang negosyo ni Wang. Ito ang dahilan. Hindi ako sigurado. Sabihin mong masama ako. Nais ng General Chamber of Commerce na pansamantalang ipasara ang negosyo ni Wang para imbestigahan. Mukhang naghahanap ng matibay na dahilan ang General Chamber of Commerce. Nararapat lang sa'yo yan. Posible bang tunay siyang anak ng emperador? Anong ibig sabihin ng anak siya ng emperador? Totoo palang anak siya ng emperador. Hindi, ang anak ng emperador ay pumunta sa ating Jiangzhou. Imposible. Hindi mangyayari diyan. Hindi siya pwedeng maging anak ng emperador. Isang mayamang emperador. Paano siya magpapakasal sa pulubi? Tama. Paano magpapakasal ang anak ng emperador sa pulubi? Naiintindihan ko na ang nangyayari. Paano nangyari yon? Umaasa siguro siya sa kanyang kagandahan. Nakipag-ugnayan sa isang makapangyarihang godfather sa negosyo. Tama. Totoo yan sigurado. Marami na akong nakikitang babaeng ganito. Umaasa sa ganda para makahanap ng mayaman. Babalik para alagaan ang puting mukha. Sabi ko, paano ako magpapakasal na parang pulubi? Gusto mo palang malakas ang mga pulubi. Hahaha. Pantayan mo ang iyong bibig. Kapitan Wang, sinaktan niya ako. Huliin niyo siya. Kapitan Wang, sinaktan niya ako. Bilisan niyo, hulihin niyo siya. Itong babae, babalaan kita. Huwag pumatay ng sino man. Kung hindi, aresto kita. Hindi ako nananakit ng tao. Nang iniinsulto niya ako at nambabastos kanina. Anong ginagawa ninyo? Tama ka. Itong Ginoo, sa huli ang pagsisisi. Mag-ingat kayo sa salita at gawa. Kapitan Wang, tulungan niyo kami. Bakit kayo kumakampi sa kalaban? Pinabayaan niyo, mabankrupt ang kumpanya ng bayaw ko. Ngayon nagbago na ng mukha? Kapal naman, nandito ako para ipatupad ang batas ng patas. Usapang mag-asawa lang ito. Wala akong pakialam. Sige, magdahan-dahan kayo. Pero magpakabait kayo sa harap ko. Kung may masaktan dito, dadalhin ko kayo sa presinto. Tara na. Hoy, Kapitan Wang. Kapitan Wang. Na-block na ang negosyo ng mga Wang. Parang asong galaka na ngayon. Anong ipagmamalaki mo? Itong magandang dilag, sabi niyo pulubi lang si Qin Chang'an. Bakit niyo tinutulungan? Sumama na kayo sa amin. Bibigyan ka namin ng shares sa Wang's Trading. Ano? Sangayon ka ba? O kaya maging kakampi mo kami. Kaya kong ibigay shares sa Wang's Trading. Isang share lang sa Wang's Trading. Kayang hulihin ng emperador ang anak. Hindi ka naman talaga anak ng emperador. Ninong mo lang naman yung matandang yon. Anong dala? Hindi ka maaaring maging anak ng emperador. Hindi ba't ninong ang tawag mo sa matanda? Anong dinadala mo? Hanggat walang kabaong, walang luha, malalaman mo rin kaagad. Ako ba'y anak ng emperador? Kumusta, Itay? Ako? Tama. Naapi ako sa Jiangzhou. Nasa wedding hotel ang venue. Ipapadala ko ang address. Pakitingnan mo. Sige, oo.
Maghintay ka lang, malalaman mo rin. Ako ba'y anak ng emperador? Tingnan natin ang iba pang palaboy mo. Asawa? Magtiwala ka sa akin? Bibigyan ko ng leksyon ng gagong ito. Huminga ka para sa'yo. Napakamarangal mo. Karapat-dapat ba akong hamak? Anong ibig mong sabihin? Basta't siya ang inaakala ko, kahit mawala pa ang buhay ko. At saka, ikaw ang nagligtas sa akin. Huwag kang mabahala. Gagawin kitang pinakamaliwanag sa mundo, pinakamasayang babae. Inay, ano sa palagay mo sa manugang na ito? Hindi ako makapaniwala. Anak, asawa mo ba talaga siya? Talaga? Inay, pasensya na. Ako nga talaga. Salamat sa Diyos sa magandang manugang, anak. Masayang masaya ako, mabubuting tao ang mga tiyangan. Pakakasalan mo siya't magiging masaya. Kamusta si Inay? Mas mabuti pa kaysa babaeng ito. Maganda ang buwan sa langit, isang hito sa kanal. Ha ha ha. Asawa, inapi nila ako. Nakakatawa. May kamag-anak ka, di ba? Wala ba akong kamag-anak sa pamilyang Wang? Paano ang mga kamag-anak ko sa pamilyang Wang? Halika. Lahat pumunta kayo. Hayaan mong makita nila. Marami silang kamag-anak sa pamilyang Qin. Mas marami pa tayong kamag-anak sa pamilyang Wang. Yun nga, mga kamag-anak at kaibigan na narito ngayon, ngunit lahat sila ay mula sa pamilyang Wang. Pamilyang Wang, kailangan ninyong tulungan si Wang Shuai. Huwag ninyong ikahiya ang pamilyang Wang. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang umangat ang pamilyang Wang sa Jiangzhou. Dahil lang may kilala siyang ninong. Kailangan ko lang magpakita ng konting lakas. Durugin sila. Mga taong gumugulo sa kasalan, lumabas kayo rito. Lumabas, lumabas, lumabas. Bugbugin palabas, bugbugin palabas. Protektahan agad ang mga kamag-anak at nakatatanda. Oh, Hinahamon mo ba ako? Nakita mo ba? Ito ang lakas ng pamilyang Wang. Huwag nang bawiin. Pagbutin ninyo. Magpakalupit. Tama ba? Ito ang hangganan ng buhay at kamatayan. Sino mang lalampas, kapalaluan sa kabilang. Ito ang linya ng buhay at kamatayan. Ang sino mang lalabag dito ay pagdurusahan. Hindi ba't isang linya lang ito? Linya ng kaligtasan. Akala mo ba ay hari ka ng impyerno? Tumawid lang ako. Hindi ba't linya ng buhay at kamatayan? Nakatawid na ako. Anong nangyari? Nang ako'y walang napala sa mahabang panahon. Matatakot ako sa isang pulubi? Huwag kang mabahala. Malalaman mo rin. Hindi. Talaga? Sige, abangan natin. Teka, pakiusap, pabagsakin mo na ako at patayin na. Nakikiusap ako sa'yo. Ayan, paulit-ulit akong tumatawid. Tumalon ako. Paano ako maaaksidente? Bakit walang nangyayari? Wisit? Walang problema talaga. Akala nila yung mga paper tiger ang angkan natin. Nadala ka sa bluff? Huwag matakot, sabay nating bugbugin. Pet kitang ina. Linya ng kaligtasan. Aroy saklolo. Bunso, ayos ka lang? Anong ginawa mo sa kanya? Kapag may nangyari sa kapatid ko, hindi ito ang huli sa'yo. Sinabi ko na usapang buhay at kamatayan to. Kapag tinawid mo, walang hanggang kapahamakan. Siya mismo di naniniwala, kaya karapat dapat. Wala akong pakialam sa ginawa mo. Bilisan mo, iligtas ang kapatid ko. Imposibleng mailigtas ko siya. Kung ililigtas mo, dalhin mo na sa ICU. Kapag nahuli, patay na talaga. Kung hindi, kasal mo ngayon. Libing ng kapatid mo. Bilisan nyo, dalhin sa ospital. Sino pang hindi takot mamatay? Kung di ka naniniwala, gusto mo bang makipag-away? Sina Qin Shangan at Wang Shuai ang mga salot sa kalsada ng Erdao. Di mo sila kayang talunin. Dapat alam mo ang kahihinatnan. Ang angkan Wang sa Jiangzhou, ang masang ito. Ang angkan Qin ay dayuhan. Dapat timbangin mo. Di mo nga matawid ang guhit ko sa lupa. Anong karapatan mong banggitin ang masa? Kinchangan, salbahe ka. Hindi kita pakakasalan. Pinatay mo kapatid ko. Gusto kitang patay. Kinchangan, salbahe ka. Hindi kita pakakasalan. Pinatay mo ang kapatid ko. Gusto kitang mamatay. Mali ka. Nagkagulo ang kapatid mo dahil karapat dapat siya. Ano ang sabi ng matatanda? Ang gumagawa ng kasamaan, siya ring mabibigo kayong magkapatid. Ang pagbabasa ang tahanan ko. Pag nagbibigay ng pera, sinusundan ninyo akong parang aso, isang bayaw. Hindi ko alam kung nasan na ngayon. Lihim na kinunan akong mukhang pulubi. Babaliktad ka na di makakilala. Anong magandang dahilan ng ganyang tao? Paano? Pulubi ka't gustong pakasalan ng magandang bulaklak? Wala nang silbi sa iba. Ang pamilya ni Wang Shuai ang magiging boss. Ang pamilya ninyong mayayabang naging pulubi. Walang hiyat nagsisisi sa iba. Talaga, mga walang kwentang tao palaging may sisihan. Wang Shuai, nakalimutan mong na-block na ang negosyo mo. Naging pulubi ka na ngayon. Akala mo na block na ang negosyo ko? Basta hindi mo alam, may baraha pa ako sa kamay.
Ano? May baraha ka pa pala. Nakalimutan mong may God King Group na magbibigay ng kontrata? Tutulungan akong mag-public kahit sino ka man. Kaya mo bang labanan ng God King? Oh, nakalimutan ko ang Shenwang Group. Sa harap ng Shenwang Group, lahat ito'y papel na tigre. Tawagan mo na sila agad. Papuntahin mo silang pumirma ng kontrata. O siya, hulihin niyo ang impostor na to. Sige, tatawag na ako. Hello? Nandyan ba ang may edad? Kailan darating ang kontrata? Kamusta kay Panginoong Zunshi po ba ito? Kailan darating ang kontrata ninyo? Hoy, okay, maghihintay ako. Hintayin nating dumating ang sugo. Mamamatay kayong lahat. Biro lang. Wang Shuai. Wang Shuai. May sikreto akong sasabihin, alam mo ba? Anong sikreto? Ang sikreto ay, ako pala ang nagtatag ng Shenwang Group. Lahat ng meron ka ngayon ay galing sa akin. Dahil nakita kong mahirap pamilya mo, tagasunod mo lang ako noon. Kaya nang umasenso ako, una kong naisip kung paano ka tutulungan. Di ko inasahang traidor ka pala. Tutulungan kita sa hirap. Walang hiya ka. Inagaw mo ang lugar ko. Wala nang makakapigil sa akin ngayon. Tama na, Chinchangan. Nakakadiri ka ba? Alam ng lahat na pulubi ka lang. Nagpapanggap ka pa ring hari ng mga Diyos. Napakawalang hiya mo. Huwag matakot sa peke niyang pag-asta. Pagdating ng Dragon Palace Venerable, papatayin siya. Asawa, tigilan mo na ang pagpapanggap. Baka magalit ang Panginoong Hari ng mga Diyos. Kahit ang angkan nating Su, di makakapigil. Ano? Akala mo rin ba ordinaryong tao lang ako? Hindi ba? Ang tanga mo, kahit doktor ka. Di ka maililigtas ng Diyos o engkanto? Kung ordinaryong tao lang ako, paano kita maililigtas? Swertihan lang ba talaga ito? Ikaw ba talaga ang hari ng mga Diyos? Totoo? Di ko narinig na magaling sa medisina ang hari ng mga... Talaga, hindi ko pa naririnig ang kasanayan sa medisina ng Panginoong Diyos Hari. Tama, ang Panginoong Diyos Hari ay hindi marunong ng medisina. Pero may isa pa akong pagkakakilanlan. Anong pagkakakilanlan? Santo ng medisina. Hahaha. Nababaliw ka. Nagpapanggap kang hari ng mga Diyos. Mangahas kang magpanggap na doktor. Kasuklam-suklam na krimen. Nakapandidiri. Ito ang santo ng medisina. Ngunit kapag nagligtas ang mga Diyos ng apoy, Diyos sa ating mga puso, pangahas kang magpanggap sa Kanya, ayaw mo na bang mabuhay? Oo. Manggahas na magpanggap na santo ng medisina. Patayin siya. Patayin natin siya. Naku, Chang'an, bakit ka nagugulo ang isip? Pangahas kang magpanggap na santo ng medisina. Ang santo ng medisina ay nasa puso ng mga mamamayan. Ang dakilang bodhisattva na nagliligtas. Malaki ang utang na loob. Oh. Mahabagin si Lord Chang'an santo ng medisina. Huwag nating sasaktan. Guro ng medisina, iniligtas ang buhay ko. Ngayon hindi ka luluhod at humingi ng tawad. Ang matanda ko'y nakipaglaban sa'yo. Labanan, huwag kang gagalaw. Oh, Marami tayo. Awayin sila. Laban, lumaban. Away. May pipigil sa kanila, may mangahas na sumulpo, barilin ng patay. ibagsak natin, patumbahin, hulihin natin, kunin, tigilan ang lahat. Tigil lahat, Kapitan Wang, bakit ka bumalik? Bilisan mo't huliin si Kinchangan. umalis ka riyan. Ako si Wang Yongan mula sa Erdao Street Security Bureau. Bago makilala si Binibining Su, hindi ko alam ang tunay na pagkatao ng dalaga. Paumanhin po, ipagpaumanhin ninyo ako. Bakit hindi mo na ako tawaging sinungaling? Hindi po, walang ganoon. Kapitan Wang, ano ang problema? Bakit ka magalang sa isang sinungaling? Tumigil ka nga. Kapitan Wang, ano ang ginagawa mo? Alam mo ba kung bakit ako bumalik? Bakit naman? May utos mula sa mga nakatataas. May nanggugulo raw dito. Ang anak ni Panginoong Kai Huang, nasa panganib ang buhay. Anak ng emperador? Itong babae ang sinasabi mo. Sino pa ba kundi siya? Ano? Tunay pala siyang mayaman. Paano siya naging anak ng emperador? Pumunta talaga siya sa Jiangzhou. Nakita ko ang tunay na prinsesa. Paano mangyayari iyon? Hindi maaari. Kung tunay siyang may angking talino, bakit siya magpapakasal sa pulubi? Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Kung tunay na anak siya ng emperador, paano mo pakakasalan ng pulubi? Kanino ba ako magpapakasal? Kaya mo ba to? May mali talaga dito. Kapitan Wang, lahat sila sinungaling. Magagaling magdaya ang mga to. Imbestigahan mo yan. Nakakagalit. Akala mo katulad mong tanga ang kapitan? Ang emperador ay personal siyang tumawag sa opisina. Nagpadala rin siya ng litrato ng anak ng emperador. Tingnan mo mismo. Kaya pala nandito ang anak ng emperador. Tingnan mabuti. Wang Shuai. Alam mo bang ang dami mong gulo? Mahal, ano bang kinatatakutan mo? Isang emperador lang yan. Anong magagawa niya sa atin? Ano? Anak lang yan ng isang emperador. Anong magagawa niya sa atin? Hindi tayo mas mahina sa kanila. Tama na, Lily. Huwag ka nang magsalita. Paano natin matatalo ang emperador ng yaman? Ayaw mo na bang mabuhay? Mahal, nakalimutan mo na ba ang ating backer? Ang backer natin ay ang God King Group kumpara sa Shenwang Group. Ano ang halaga ng isang emperador? Oo. Ang backer natin ay God King Group. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Kahit gaano kalakas ang emperador mo, mas malakas ka pa ba sa hari?
Anak ka ng emperador, anong problema? Mas malakas ka pa ba sa hari? Ikaw na hampas lupa, nangangarap pa sa basbas ng Panginoong Diyos? Panaginip lang yan. Opo, Wang Shuai, pinaalalahanan na kita. Panginoong Shenwang, isang nilalang na mas nakakatakot pa sa emperador. Kaya huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Kung hindi, darating ang kapahamakan. Huwag mo akong sisihin. Peking tao ka. Desisyon na ng Shenwang Group na tumulong sa amin. Nasa daan na ang sugo para ihatid ang kontrata. Hintayin lang natin ang sugo ng Dragon Palace. Ikaw na nangapi kay Wang Xiao. Hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Huwag kang umasa, hindi ka tutulungan ng God King Group. Hahaha, talaga. Nagdududa ako. Naiinggit ka sa akin. Natanggap ko na ang paanyaya mula sa God King Group. Nakausap ko na rin ang mga tagasunod. Meron ngang peke. Pero hindi ako peke. Pero hindi mo alam, maaaring magbago ang kapalaran sa susunod na kanto ang kapalaran mo. Mula nang pagtaksilan mo ang pagkakaibigan, wala nang balikan dahil lahat ng masasama ay tatanggap ng parusa. At alam mo ba, sino ka ba? Diyos? Hindi ako Diyos, pero mas may kapangyarihan ako sa kapalaran mo. Tama na, Chinchangan. Kahit bulag ang anak ng emperador, nagkagusto sa'yo. Isa ka lang palamuning lalaki. Si Master Wang ang tunay na may suporta ng banal na hari. Wala ka sa kalingkingan niya. Iniutos ko ngayon, bawiin mo ang pagbabawal sa negosyo ni Wang. O pagdating ng marangal na sugo, gagapasin ko ang angkan ninyong su. Higil na sa kayabangan, ang mga tulad mo, karapat dapat ba sa basbas ng Panginoong Diyos? Dumating na ang sugo ng Dragon Palace. Narito na ang sugo ng palasyo ng Dragon. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod. Sino ang mga taong ito? Huwag kayong luluhod sa Diyos-Diyosan, ang inyong kamahalan. Sasabihin ko na sana, siya'y mula sa angkan ng su, umaasa sa yaman ng pamilya. Wala akong pakialam sa Shenwang Group at sa inyo. Huwag ninyong baliwalain ang Shenwang Group. Ano ang ibig mong sabihin? Naiulat ko na sa kanya, ang negosyong Wang ay protektado ng Shenwang Group at ang inyong kamahalan na ipadala na ang lihim na kontrata ng God King Group. Ngunit umaasa pa rin siya sa emperador. Tawagin ang pangkalahatang kalakalan. Ipagbawal ang lahat ng negosyo ng Wang's Trading. Ano ang negosyo ng Wang? Ipinagbawal ng emperador. Oh, Nakakatawa. Mangahas kayong hamunin ang Shenwang Group. Sinong inyong kamahalan? Dapat ninyong silang turuan. Ipamalas ng kapangyarihan ng God King Group. Walang personalan. Sino ka sa angka ng Su? Si Suwansan ang aking ama. Anak pala ng hari ng kayamanan. Kaya pala mayabang. Kahit ang Shenwang Group ay di pansinin. Paano? Akala mo ba'y mas makapangyarihan ang Su kaysa Shenwang Group o mas makapangyarihan ang hari ng kayamanan kaysa sa Diyos? Sa tingin mo, mas malakas ang pamilya Su kaysa Shenwang Group o mas makapangyarihan ang hari ng yaman kaysa hari ng Diyos? Sumusunod po, sa totoo lang, hindi ako o ang tatay ko. Kay Panginoong Shenwang at Shenwang Group, lahat ay may malaking paggalang. Pinag-uusapan din ito ng tatay ko noon. Noong umangat ang pamilya Su namin, unang henerasyon ng mga dragon ang nakinabang sa Shenwang Group. Kaya wala kaming balak makalaban sa God King Group. Bakit mo pinigilan ang Wang's Trading na sinusuportahan ng Shenwang Group? Dahil masama ang ugali ng namamahala sa Wang's business, naninira ng integridad ng negosyo, salot sa mundo ng negosyo, kaya ipinagbawal siya sa negosyo para maging babala. Anong pinagsasabi mo? Masama ang ugali ng namamahala sa Wang's Trading. Saan siya masama? Ito ang aking nobyo bago kami naging magkasama. Magkabigan sila ni Wang Shuai ng Wang Business. Maraming beses ko siyang tinulungan. Si Wang Shuai, pagkatapos magnegosyo, biglang yumaman. Samantalang ang nobyo ko'y sinuwerte. Nalugmo, inagaw ni Wang Shuai ang kanyang pwesto. Nakipagrelasyon sa kanyang nakatakdang ikasal. Bago nila binuwag ang kasunduan, nagpakasal dito. Mandaraya ang ganitong ugali. Hindi bagay sa negosyo. kalokohan, si Kinchangan talaga ang may gawa. Hindi ko magawa mag-isa. Nangangailangan pa ng babaeng susuporta. Umaasa kay Lily na hindi pigilin ang kasal. Naawa lang ako kay Lily. Si Nianji Kinchangan ay aking kaibigan. Tinulungan ko siyang magpanagot. Ginamit mo pa ang impluensya ng emperador para siraan ako. Mahal, ikaw ang bahala sa desisyon. Oh, si Chinchangan ang nanunokso sa akin. Tumutulong ng si Wang Xiao sa akin. Ano ba ang kanyang pinanggalingan? Ano ang kanyang pinagmulan? Dati siyang munting anak ko, mabuting tao pero di niya kaya mag-isa. Ngayon professional na pulubi, pinagkakakitaan ang awa ng tao. Anong klaseng ugali to? Pinoprotektahan ng pamilya Su ang ganitong tao. Mga walang kwentang salita, yan. Ang aking nobyo tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Ang dakilang bayani, paninira lang yan. Paninirang puri. Sige, ipakita ulit ang video sa malaking screen. Mahal, patugtugin ang screen. Sige. Kagalang-galang, nakita niyo ba? Bata pa siya, malakas ang katawan, nagpapanggap na pulubi, gusto lang makinabang ng libre, kahihiyan siya sa mga lalaki, dumi ng lipunan. Oh, ang pag-unlad na itinaguyod ng Panginoong Hari namin. Nakakadiri ang pagtanggap ninyo ng walang effort. Oo, tama, pakisabi sa mga nakatatanda na sila ang magdesisyon. Una, parusahan ng sinungaling na to. Pangalawa, tulungan kaming ibalik ang negosyo ni Wang. Kailangan yan. Naririnig mo?
Bibigyan kita ng 10 segundo. Tawagan mo agad ang Chamber of Commerce. Pawalang bisa ang pagbabawal sa negosyo ni Wang. Kung hindi, magdudusa ang pamilya Su sa galit ng God King Group. Kagalang-galang, dapat niyong malaman ang katotohanan. Huwag kayong padala sa mga kabataang to. Ano po, pinoprotektahan ko ang kabataan. Anong ibig niyong sabihin? Ang mga pinoprotektahan ng Panginoong Hari ay ang mahihina. Anong hari-harian? Ano sa palagay mo? Bakit ako nandito ngayon? Ito ay lihim na utos mula mismo sa Panginoong Hari. Bigyang pansin si Wang Xiao. Ang pag-angat ng negosyo ni Wang, ang lakas ng loob mo, pinagdududahan mo ang desisyon ng Panginoong Hari. Lihim na utos ito mula mismo sa Panginoong Diyos Hari. Bigyang pansin si Wang Xiao. Suportahan ang pag-akyat ng negosyong Maharlika. Anong lakas ng loob mo? Pinag-aalinlangan ang desisyon ng Panginoong Diyos Hari? Lihim na utos ito mula sa Panginoong Diyos, Hari mismo, para suportahan ang negosyong Maharlika. Ano sa palagay mo, ang Shenwang Group na makapangyarihan sa mundo, bakit susuportahan ang maliit na negosyo sa Jiangzhou? Narinig mo ba yon, Su? Kumpara sa Shenwang Group, hindi man lang katumbas ng sibuyas. Sige, itutuloy ko ang lahat ng negosyo ng Wang's Business Daily. Pero payagan mo kaming mag-ipon na makaalis ng ligtas. Ano daw? Nakikipag-ayos ka pa sa akin? Igalang mo siya, panlalait ito sa Panginoong Diyos Hari, kawalang galang sa'yo. Kasuklam-suklam. Nais mo bang makipaglaban sa aming grupo ng Diyos Hari? Hindi pwede. Pero kahit mawala pa ang buhay ko, isusugal ko ang buong angkan naming Su. Nais ko ring protektahan ang aking ipinangako. Talaga? Sa ilalim ng pressure ng grupo ng Diyos Hari, anong lakas at karapatan mayroon ka para maprotektahan siya? Embahador ng Palasyong Dragon, ang dakila mo naman. Ano daw? Sabi ko, luma na ang mga pananaw mo, mayabang at mapang-api. Ito ba ang itinuro sa iyo ng hari ng mga Diyos? Ang hari nagturo sa akin? Kaya mo ba yan? Profesional na pulubi? Panginoon, naalala ko, nagpanggap din siyang Panginoong Diyos Hari noon. Ano? Nagpanggap na Panginoong Diyos Hari? Oo. Nung nagkagulo tayo, sabi niya siya ang hari ng mga Diyos para takutin tayo. Pero hindi kami naniwala. Hindi ko siya pinagtagumpayan. Kasuklam-suklam. Pagpapanggap bilang hari. Mamatay ng walang libing. Bata ka. Ikaw na ang magsabi. Paano mo gustong mamatay? Hoy, ikaw na ang magsabi. Paano mo gustong mamatay? Kung gagalaw man ang Diyos ngayon, ako ang uunahin niya. Galawin mo ang angkan naming Su. Paano? Gera ba ang gusto mo sa Shenwang Group gamit ang angkan Su? Kahang mawala ang kaaway, di mo mawawasak ang moralidad. Sige, ang galing naman. Pagkatapos ko sa misteryosong kontrata ng paghahari, pagbalik ko, papatayin ng God King Group ang kanyo. Makikita mo ang ipinagbabawal ng makapangyarihan. Opo. Tapusin muna natin ang misteryosong kontrata. Pag tayo'y naging tauhan ng God King Group, sabay nating wasakin ang angkan Su. Ito ang paulit-ulit na hiling ni Xiang Feng. Tapusin ang kontrata para suportahan ang Wang Group. Walang makahahadlang sa progreso. Bilisan mo at pirmahan ang kontrata. Sige, may magdala nga. Ihanda ang kaso at tanggapin ang kontrata mula sa Panginoon. Tulungan ang kankong umangat. Huwag kang magmadali, hindi mo pwedeng pirmahan to. Ano daw? At sabi ko, sige, binigay na ng God King Group ang kontrata para sa'yo. Kung sinasabi mong ibibigay ng Shenwang Group ang kontrata, talagang ibibigay? Sino ka ba? Wang Shuai, hindi mo pa ba alam? Ako ang nagbigay sa'yo ng kontrata. Anong sabi mong ikaw ang nagbigay? Nababaliw ka na ba? Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Anong karapatan mong sabihing susuportahan ako ng God King Group? Nababaliw na to. Nandito na ang mga sugo. Ang lakas ng loob mong magmayabang. Napakawalang hiya mo talaga. Nakakasuka na ang pag-iisip ko. Bakit ko pa nga ba nagustuhan ang katulad mo? Pumirma ng kasundo ang pag-aasawa sa'yo. Julie, huwag kang nakakadiri. Hindi ka naman bulag noon. Pero ngayon talagang bulag ka na. Hoy kaibigan ko, huwag kang naiinggit. Ako lang ang gusto ni Lily. Sa amin, katotohanan ang kasal. Sisihin mo ang iyong kahinaan. Ikaw na naghihingalo. Ayaw pang magsisi. Ang lakas mong hadlangan ng seremonya ng Shenwang Group. Sabihin mo kung paano ka gustong mamatay. Paano ka nangahas humadlang sa signing ceremony ng Shenwang Grupo? Sabihin mo ng direkta, paano ka gustong mamatay? Ano po, paano mo ako papatayin? Bakit hindi mo alam ang prestihiyo ng Shenwang Grupo? Hindi ko pa rin alam ang kapalit ng pagganti sa Shenwang Grupo. Ako ang pinuno ng Shenwang Grupo. Tinatanong mo ang kapalit ng pagganti ko sa Shenwang Grupo? Ikaw ang magsabi ng kapalit nito. Ano po? Tama ba ang narinig ko? Ikaw ang pinuno ng Shenwang Grupo? Nababaliw na ito. Nagpanggap siyang Panginoong Shenwang sa harap ng dakilang Panginoon. Hindi niya alam ang pamamaraan ng Shenwang Grupo sa walang hanggang pagpapakamatay. Ang inyong kamahalan, nangahas pa siyang magpanggap bilang Panginoong Shenwang sa harap mo. Kung hindi siya papatayin, hindi ba mababawasan ang prestihiyo ng Shenwang Grupo? Binata, magluhod ka agad. Putulin mo ang iyong dila. Huwag nang magsalita. Baka maawa pa ako. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Chang'an, paano ka nangahas magpanggap bilang Panginoong Shenwang? Yan ay alamat na sinasamba ng buong mundo. Hindi ito dapat lapastanganin. Magluhod ka na. Huwag kang... Pagpapanggap bilang Panginoong Shenwang, aminin mo na ang pagkakamali mo. Kailangang magluhod at putulin ang dila. Kung hindi,
malalagay sa panganib ang pamilya mo. Bakit ka nagmamayabang, huminga ng kapahamakan? Si Lord Lilizun ang tagapagtanggol mo. Pakiusap, tulungan mo ako. Nagluhod ang tiyahin mo para sa'yo. Inay, anong ginagawa mo? Chang'an, magluhod ka na agad. Huwag lapastanganin ang Panginoong Shenwang. Mawawasak tayo nito. Magluhod ka na. Inay, hindi ako nagsisinungaling. Ako ang hari ng Nanay, hindi ako nagsisinungaling. Ako ang hari ng mga Diyos. Tumahimik ka. Ilang beses ko nang sinabi, nababaliw ka na ba? Mas dakila ang Panginoong Diyos hari kaysa sa pinuno ng bansa. Huwag ninyong lapastanganin. Sinabi na ito ng asawa mo. Bakit hindi ka makinig? Mahal, hindi ka ba naniniwala sa akin? Tama na, tigilan na ang salita. Maghanda ng mga lamesa at upuan. Mahal na Diyos, Hari, tigilan mo kaming pumirma ng kontrata. Kung hindi mo ito hihinto, kami ni Wang Xiao ay aasenso na. Hindi mo na kami maaabot nun. Sige, tutugunan ko na ang gusto mo. Ipadala agad ang kautusan, ang lihim na kontrata ng Shenwang Group at negosyo ni Wang. Kanselahin agad. Ayon sa gusto mo. Magpakatoo ka na, lahat dito. Sino ang hindi nakakakilala sa itsura mo? Kailangan mo para sa mababang dangal mo, magmalaki sa lahat ng katapangan. Alam naming profesional kang pulubi sa labas, tinalikuran ng kasintahan. Siyempre, malaking dagok yun kung alis ka ng mapagpakumbaba kahit man lang mabuhay. Pero hindi mo kilala ang sarili mo. Gusto mong magpatiwakal. Bata, lumuhod kat sumuko o mamatay? Kagalang-galang, handa na ang kopya. Pirmahan muna natin ang kontrata. Sige. Ano? Ang kagalang-galang na special envoy. Bakit kaya? Sige. Ang Panginoong ito, paano nangyari? Tumawag ang grupo ng envoy. Kansilahin daw ang kontrata sa Wang's business. Ano? Ano? Dahil ba talaga sa kanya? Hindi ko alam ang sinabi ng envoy. Lihim na utos mula sa headquarters. Imposible yan. Halatang profesional na pulubi siya. Paano siya maging Lord God King tulad ni Hao Yue? Imposible talaga. Maliit lang kami. Kilala ko siya ng husto. Sawang-sawa na ako. Ayaw kong makipagtalo sa hamak na tulad mo. Pinalampas kita dahil sa dating pagmamahalan. Pero patuloy kang naghahanap ng kamatayan. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Ano? Turuan mo ako? Anong kaya mong ituro sa akin? Hintayin mo. Sa 1 minuto, gusto kong mawala ang Wang's Trading sa negosyo. Paalam sa kayabangang Wang Trading. Kaya mong sirain ang Wang's business sa isang salita. Hindi ko alam, pero subukan natin. Sige, maghihintay ako. Ano? Mahal, ano nangyari? Sa 1 minuto, lahat ng customer, kansilado ang order. Lahat ng bangko singil sa utang. Lahat ng supplier at customer, itinigil ang kooperasyon. Paano ito nangyari? Kintiangan, paano mo ito nagawa? Sabi ko na nga ba, ako ang hari ng mga Diyos. Ang Shenwang Group ang may hawak ng lahat ng negosyo, lalo na sa mga mandaraya. Total na pagbabawal sa masamang negosyo. Naintindihan mo na ba? Imposible. Kitang-kita namang pulubi ka lang. Paano ka naging hari ng mga Diyos? Lord Emissary, kayo ang tagapamahala ng God King Group. Dapat nakita nyo na ang hari ng mga Diyos. Paano siya naging Lord God King? Ako lang ang tagapamahala ng Divine King Group sa Jiangzhou. Paano ako makakakita sa Lord God King? Narinig ko lang na may gintong dragon mask si Lord God King. Halos lahat sila may maskarang marka. Ibig sabihin, anong kapangyarihan mayroon siya? Humanap ng paraang targetin tayo? Pero hindi totoo yon, Lord Shenwang. Malamang. Kung may posibilidad man, lumalabag siya kay Lord God King. Dapat niyo siyang patayin para protektahan ang dignidad ni Lord God King. Tol, ipakita mo ang ID mo ngayon din. Kung hindi, parusahan ng impostor. Paano? Pinakansela ko na ang misteryosong kontrata sa headquarters. Hindi pa sapat na patunay. Hiniling ko sa headquarters na kansilahin ang misteryosong kontrata. Hindi sapat para patunayan ang aking pagkatao. Ayon sa sugo, lihim na utos mula sa headquarters. Maraming tao sa headquarters na maaaring magsalita. Hindi sapat para patunayang ikay kataas-taasan. Diyos na Haring Shen, magmadali ka't patunayan ang iyong pagkatao. Kung hindi, parurusahan ng taksil. Gusto mong patunayan ko ang sarili ko. Kung gayoy patutunayan ko. Nagpakita ang nakatagong dragon. Si Wan Liu ay nagbalik. O makapangyarihang Diyos, Hari. Diyos na Haring Shen. Tunay na ngang hari ng mga Diyos. Paano ito nangyari? Sino pa ang manlalait sa akin ngayon? Profesyonal na pulubi. Sinungaling ang gustong isisi sa akin. Batiin ang Hari ng mga Diyos. Batiin ang Hari ng mga Diyos. Nanay, ano po ang dinadalangin ninyo? Ako po ang anak ninyo. Tito at tita, tumayo po kayo. Tumayo po kayo. Ako'y inyong anak magpakailanman. Anak, ikaw ba talaga ang Diyos hari? Hindi ko inaasahan ito. Ang pamilyang Qin ay nagkaroon ng ganitong dakilang tao. Guangzong Yaozu.
Hindi ko inasahan ito. Ang pamilyang Qin ay nagkaroon ng dakilang tao, Guangzhong Yaozu. Guangzhong Yaozu. Yan ang laging sinasabi ng mga nakatatanda. Mag-aral ng mabuti, araw-araw hanggang ngayon. Ang tagumpay na ito ay sa kanila. Yumaman tayo sa Chang'an. Diyos pala ang hari rito. Chang'an, nakaluhod pa asawa't hipag mo. Bilisan mo't kisingin mo sila. Bakit kayo nakaluhod? Tumayo kayo, pamilya tayo, pantay-pantay tayo. Bayaw, ang galing mo. Ikaw ang hari ng mga Diyos. Parang panaginip lang. Sabi ko na basta't nandito ako. Walang manlalaban sa lalaki ng Su. Tuparin mo ang pangako. Naniniwala ako. Bayaw, hari ka ng mga Diyos. Ikaw ang pangalawang bayani ko. Talaga? Sino ang una? Siyempre ang banal na manggagamot, tagapagligtas ng mundo, tagapagpagaling. Ngunit ang buhay na engkanto noon, kahit hari ka ng mga Diyos, mas magaling pa rin siya. Oo. Pagkatapos kong mag-empake, dadalin kita sa banal na manggagamot. Talaga, Bayaw? Kilala mo rin siya? Siyempre, hari ka ng mga Diyos, liwanag ng buong mundo. Paano mo hindi siya makikilala? Ang galing. Single pa ang doktor. Kung mapapangasawa ko siya. Sakto na. Bayaw, dadalin mo ba talaga ako? Bayaw, talaga bang dadalhin mo ako para makita siya? Pagkatapos ko nito, pag-usapan natin. Sige, salamat Bayaw. Ate, ang galing mo. Hindi nakaiinis. Ang Bayaw ay pulubi. Dapat pakasalan siya. Di ko inakalang siya pala'y makapangyarihang hari. Kaya wag maging mahirap na umiibig sa mayaman. Baka lahat ay magulat. Wang Shuai Wang Xiao, akala mo magaling ka pa rin? Itinatag ang Wang's Trading mula sa wala karakter ng humusga sa harap ko. Nagpapasikat ka? Xiaoan, hindi. Panginoong Hari, nalilito ako. Basahin mo na lang para sa mga batang ipinadala namin. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Anong masasabi mo para patawarin kita? Ilang taon nang wala sa bahay ang tatay mo? Hindi alam kung nasaan, iniwan kayong ulila at biyuda, itinuring kitang kapatid. Ang magulang ko ay magulang mo rin. Isinama sa paaralan, tinulungan sa away. Kahit nang magtagumpay ako, tinulungan kita. Ang negosyong wang mo ay aking sinusuportahan. Ngunit ano ang nangyari? Bumubuti na ang buhay mo. Nagwala ka na. Ginipit ako para agawin ang babae ko. Sinubok ang pasensya ko. Inaasahan mong patatawarin kita? Gago ako. Di ko alam na ikaw pala ang Panginoong Hari. Gago. Di ba ako ang hari ng mga Diyos? Isa lang siyang ordinaryong tao. Kaya mong apihin ng basta niyurakan ka na ba? Hindi ba ako ang hari ng mga Diyos? Isang ordinaryong tao'y kayang mang-api ng basta. Niyuyurakan ka na ba? Misyon ng Grupo Shenwang, walang katapatan, walang utang na loob, walang awat katarungan, hindi totoo, hindi tapat, hindi malinis. Paano ito haharapin ng sugo ng palasyo ng kataas-taasang dragon? Bilanggo sa walang hanggang gabi, hindi na makakakita ng liwanag. Bilanggo sa walang hanggang gabi, hindi na makakakita ng liwanag. Alam mo ba ang kahulugan ng mga salitang ito? Hindi... Panginoong Hari ng Diyos, patawarin mo po ako, bigyan niyo po ako ng pagkakataon, nais kong magbagong buhay. May ilan pang may pag-asang magbago, ngunit ang iba'y hindi na nagbalik mula pa sa simula. Halika. Sa harapan ko, punitin mo ng sarili mong kamay. Huwag mong punitin. Kapag sinabi mong hindi mo pupunitin, hindi mo talaga pupunitin. Wala kang bahay, kotse o trabaho. Babaeng walang kwenta, nangangarap pang maging karapat-dapat sa hari ng mga Diyos. Sa sarili mong batayan, anong karapatan mong ayawan ako at sila'y tumatango lang at nag-uutos sa akin? Pagsisihan mo ang pag-aasawa sa akin. At alam mo ba, kapag umakyat na ako sa trono ng hari ng mga Diyos, ilang kilalang dalaga ang luluhod para pakasalan ako. Ngunit tinupad ko ang aking pangako. Hindi pinabayaan ang kasintahan noong bata. Ngunit ikaw, itinuring mo akong parang aso. Niloko mo ako, nakipagtalik sa matalik kong kapatid. Nagkamali ako. Panginoong Shenwang, hindi ko alam na ikaw pala ang hari ng mga Diyos. May video sila ng pagiging pulubi mo. Hindi ka ba pulubi? Paano naging hari ng mga Diyos iyan? Hindi ka ba pulubi? Paano naging hari ng mga Diyos? Alam mo namang pulubi ako. Bakit naging Diyos na hari? Sasabihin ko na, noong ako'y makapangyarihan, puro sip-sip ang nakapaligid. Nakakadiri. Kaya ninais kong maging karaniwan. Kaya nagpanggap siyang pulubi. Nais kong makita ang tunay na puso, damhin ang totoong mundo. Hindi ko inakala. Hindi ko inasahan, mga puta kayo, isa ay kasintahan ko noong bata, isa ay aking matalik na kaibigan. Ang mga ito, dati itong pinakamahalaga sa buhay ko. Galit ako sa inyong nagtulungan, nagtaksil at niyurakan ako. Wala akong mga mata, walang mga eyeball. Walang mata, di ba? Dukutin mo ang mga mata mo. Hindi ako mabubuhay ng walang mata. Di mabubuhay ng walang mata. Pwede kang mabuhay ng walang mata, walang silbi ang mata para sa'yo. Di mo nakikita ang tama sa mali. Bakit ako pa ang papagawin? Gago, pati Panginoong Hari ay tinarakan. Bilisan niyo ang parusa. Ayaw ko. Paano ang pamilya Wang? Tulungan niyo ako. Ipagmakaawa niyo ako.
Itinuring kanyang kapatid, nagsinungaling ka pa, sarili mong kasalanan ito. Ikaw ang may gusto nito. Di ka namin matutulungan. Bilisan mo na, dinukot ang sariling mata. Pag ako ang gumawa, mas masahol ang kamatayan mo. Sino ang nangahas dukutin mata ng anak ko? Sino ang may lakas ng loob na dukutin ang mata ng anak ko? Sino ka? Anong ginagawa mo? Umalis ka na. Huwag kang magpakamatay. Ang nagpapagalit sa hari ay mamamatay. Sino ka? Pangahas mong ininsulto ang Shenhuang Group. Sinugatan mo ang mga tauhan ng hari ng mga Diyos. Tinatanong mo kung sino ako? Kilala mo ba siya? Order ng Dragon. Ikaw ang tagapamahala sa likod ng Dragon Clan bilang emisaryo ng grupo. Ang pagkilala sa akin ay pag-amin ng identidad. Huwag kang luluhod. Panginoong Shenhuang. Paano nasa iyo ang sagradong order ng Dragon? Kintiangan, hindi mo ako kilala. Kaya pala sumama ako sa Master sa Kunlun. Ngunit hindi ka pa nakarating sa Kunlun. Narinig ko sa Master. Tinanggap niya ang isang henyo sa martial arts na nagngangalang Kintiangan. Inatasan din kitang mga siwa sa Shenhuang Group. Tama ba ako? Mukhang tama ka. Mukhang tunay kang estudyante ng Master. Anong balak mo rito? Gusto mong dukutin ang mga mata ko. Tinatanong mo kung bakit ako nandito. Dudukutin ko ang mga mata mo. Sabi mo si Wang Shuai ay anak mo. Ikaw ba si Wang Tianxiong? Sabi mo si Wang Shuai ang anak mo. Ikaw ba si Wang Tianxiong? Noong taong umalis ako, 3 taong gulang pa lang kayong dalawa ni Wang Shuai. Normal lang na hindi mo ako kilala. Bakit ikaw ang tatay ko? Tianxiong nga ba talaga to? Anak, ngayon ay bumalik na ang tatay mo. Wala nang gustong manakit sa'yo. Sino ang nananakit sa'yo? Papatayin ko siya. Tatay, mas makapangyarihan ka pa sa hari ng mga Diyos niya. Siyempre, ang God King ay sinugulang ni Dragon Ancestor sa God King Group. Si Dragon Ancestor ang tunay na may kontrol. At ngayon, binigyan ako ni Dragon Ancestor ng token. Ako ang magdedesisyon para sa trono ng hari ng mga Diyos. Maging God King man ako ay kaya ko. Tatay, bakit ang galing mo? Ang tagal kitang hindi narinig. Akala ko patay ka na. Nang iwan ko kayo ng ina mo, hindi ko inakalang makikilala ko si Dragon Ancestor. Dinala ako sa Kunlun. Tinanong niya kung kaya kong magretiro ng 20 taon para maging Diyos ng mundo upang makamit ang pinakamataas na antas. Kaya pumayag ako. Ngayon, eksaktong 20 taon ang nakalipas. Nabalitaan kong ikakasal ka na. Tatay, masaya ako para sa'yo. Hoy, nasaan ang nobya mo? Tatay, siya yon. Ako ang tiyuhin niya. Lily, naalala mo pa ba ako? Siyempre, naaalala ni Lily. Noong panahon kayo ni Xiao Shuai at Chang'an, araw-araw kayong naglalaro sa putik. Hindi ko inakalang ganito nakalaki kayo. Ang ganda-ganda mo pa rin, naging manugang ko. Pero Qin Chang'an, dahil hari ka ng Qin, pinabayaan mo ang pagkakaibigan natin. Inaapi mo ang anak ko. Ama, tiyuhin, napakasama niya. Patayin mo na siya. Alisin ang masama para sa amin. Aminin mo, Qin Chang'an, inaapi mo ang anak at manugang ko. Ano ang paliwanag mo sa akin? Sabihin mo na, Qin Chang'an, pinapahirapan mo ang anak at manugang ko. Paano mo ito ipapaliwanag? Anong sinabi mo? Ako ang magpaliwanag sa'yo. Hawak ko ang Ancestral Dragon Order. Ikaw naman ay hari lang ng mga Diyos. Ngayon, mas lalo kong pinahihirapan ang anak ko. Dapat bang hindi ka magpaliwanag? Biro lang. Alam mo lang na niloloko ko anak mo. Pero alam mo ba kung bakit ko siya niloko? Bakit naman? Sa mga taong nawala ka, mag-ina lang ang nagsama. Ang paghihirap nila ay tulong ng pamilya ko. Pati baon niya sa eskwela. Galing sa amin lahat yon. Itinuring ko siyang parang anak, tol. Kahit naging hari na ako, itinatag ko ang Wang's Trading para sa kanya. Pinapasok ko pa sila sa mga misteryosong kontrata. Gusto ko silang ipalabas sa publiko. Pero ang anak mong mabait, hindi niya ako kilala. Akala niya pulubi lang ako. Nakipagrelasyon pa siya sa nobya ko. Sinungitan pa ako. Inapi, tinapaktapakan, binastos ako. Ang taong yon, dapat bang hindi turuan? Totoo ba yan, anak? Hindi. May kumukuha ng video sa kanyang nagmamakaawa. Ayaw ni Lily sa kanya dahil pulubi. Sabihin mong gusto mo ako. Sa tingin ko, oo. Bilang lalaki, hindi pwedeng masaktan ang babaeng may gusto sa'yo. Kaya nga ako sumasama sa kanya. Naririnig mo ba ako? Hindi ko anak si Qin Chang'an. Pasensya na. Ang babaeng ayaw sa'yo. Sumama sa anak ko. Hindi mo tiningnan ang sarili mong pagkukulang. Ang anak ko pa sinisisi mo. Ganito ba ang ugali ng isang Diyos hari? Kung hindi ko talaga sasabihin, nagsabi na ako ng 3 salitang bastos. Dahil lang sa estado ng nanay ko, intindihin mo na lang. Grabe ka. Hari ka ng mga Diyos. Nangahas kang bastusin ako. Ngayon igagalang ko ang Ancestral Dragon Order. Tatanggalin kita bilang hari ng mga Diyos. Ibababa kita sa pagiging ordinaryo. Ngayon, igagalang ko ang utos ng mga ninunong dragon. Tatanggalin ko ang pwesto mong hari ng mga Diyos. Babawian ka ng katayuan at maging karaniwang tao. Wala akong alam, Qin Chang'an. Hala mo'y ikaw ang pinakamataas na Diyos pero mas makapangyarihan ang aking ama. Patuloy kang nagmamalaki. Sa tingin mo ba'y Diyos kang hari ka? Mag-ingat ka't papatayin ka ng tiyuhin ko. Patayin mo ako. Anong kinalaman niya sa akin?
Ano ang sinabi mo? Hindi ako karapat-dapat na pumatay sa'yo. Hawak ko ang utos ng mga ninunong dragon. Gusto mo bang sumuway sa utos ng Dragon Ancestor? Noong ako'y umalis sa aking master, sinabihan ako niyang maging hari ng mga Diyos. Ano ang dapat igalang? Sabi ko'y dapat igalang ang utos ng dragon at master. Sumagot ang master, mali. Tinanong ko ulit kung ano ang dapat igalang. Alam mo ba ang sagot niya? Anong sinabi ng master? Sinabi niyang, ang God King Group man o siya mismo o anumang kapangyarihan sa mundo dapat sumunod sa tamang landas. Kahit hawak mo ang utos ng dragon ngayon, kung ikaw ay nagsasamantala, ituturing kitang kasamaan. Tatayo ako para sa kaayusan. Kukunin ko ang ulo mo. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, igapos mo ang sarili mong anak, sakupin ang Night City, harapin ang pader. Kung hindi, ako mismo ang gagawa. Hindi na magkikita ang magamang ito. Kasuklam-suklam, wala kang respeto sa utos ng dragon, ngunit nangahas kang magsalita ng ganito. Halika, ang taong ito'y sumuway sa utos ng dragon. Ito'y paghihimagsik sa God King Group. Hulihin siya agad, ipatapon sa lupain ng walang hanggang gabi. Sino ang mag-aabang sa kanya? Lalabanan ko ang sinumang... Tama. Sinong mangahas humawak sa bayaw ko? Kaaway niya ang buong angkan namin? Tama. Sinong may lakas ng loob hawakan ng bayaw ko? Kalaban mo ang buong angkan naming Sue. Bakit pamilya Sulang? Pipigilan ko ang God King Group na manggulo. Lauwang, magkakabaryo tayo, magkakapitbahay tayo. Huwag kayong mag-away. Ate Xiong? Oo, ako nga. Oo, matagal na tayong magkakapitbahay. Ayon sa kasabihan, mas mabuti ang malapit na kapitbahay. Naku, noon pa man gusto na kita. Pero ngayon, asawa ka na ni Chin Qiushan. Sige, basta pumayag kang matulog ako sa'yo. Papatayin ko ang anak mo. Hindi. Hindi. Hindi, di ba? Kunin mo na ang bangkay ng anak mo. Wang Tianxiong, nasira na ang iyong pusong daw, puno ng kasamaan. Ngayon, lilinisin ko ang pangalan ng aming master. Huwag mong sabihing nandito ang Ancestral Dragon Order, ang Keiling Shenwang Group. Kahit mag-solo ka pa, nauna akong sumali sa sect kaysa sa'yo. Kapatid mo ako, anong laban mo sa akin? Ano daw? Anong panglalaban ko sa iyo? Mulatin mo ang mga mata at panoorin mong mabuti. Inay, umurong ka muna. Baka ka madamay sa laban. Ziling. Suijiao, umurong kayong dalawa. Hindi pwede, asawa kita, sasamahan kita sa laban. Hindi. Kaya kong baguhin ang laban mag-isa, lipulin ang mga rebelde. Magtiwala ka sa akin. Mag-ingat ka naman dyan. Bayaw, mag-ingat ka. Sobra na talaga to. Tingnan mo kung paano kita papatayin. Tama. Pinatay siya ni Itay. Hindi naman niya ako anak. Patayin na natin. Sige, tutuparin ko na ang hiling niya. Panginoon. Opo. Kung gayon, ako na ang magiging siya. Patayin. Paano nangyari yan? Anong nangyayari dito? Ang sakit na nararamdaman ko. Ang sakit ay parang barena sa buto. Lason ito. Kaya mo palang maglason. Siyempre, maglalason ako. Hindi pa ito inayos ng maestro. Lason, paano mo ito nagawa? Gusto mong malaman kung paano ko ginawa? Iba namang tanong yan. Huwag kang daldal. Maglibot ka, sabihin mo. Sa totoo lang, marami pa akong pagkatao, kabilang ang mga pulubi, magsasaka, negosyante, bodyguard, at mamamatay tao. At ang hari ng mga Diyos ay hindi ang pinakamalakas. Ang pinakamalakas na pagkatao ay tinatawag na medical saint. Ano? Dr. Saint? Ano, Dr. Saint? Dr. Santo. Ikaw ang Dr. Santo. Ano, Dr. Santo? Ang buhay na diwata ng medisina. Maging sindikato o mamamatay tao? Warhead, pinakamalakas sa mundo. Sila ba'y sinasamba bilang Diyos? Tama. Ako ang doktor. Kahit ang pinakamakapangyarihan ay nagkakasakit, darating sa katapusan ng buhay, kaya ko silang iligtas, gamutin ng pambihirang kakayahan, pawiin ang sakit, at pahabain ang buhay, kaya sinasamba ang mga makapangyarihan. Pero hindi dahil malakas ako, kundi dahil nagbibigay ako. Oo. May sakit sa puso ang asawa ko. Pinagaling ng Dr. Santo. Si Lord Medical Santo ay buhay na diwata. Pero hindi naman suot ng Medical Santo ang maskarang ito? Shin Changan, sabi mo medical santo ka. Ikaw ba ang medical santo? Siya nga, balita ko'y daang taon na ang medical santo. Ikaw, Chinchangan, 20 anyos lang. Paano ka naging medical santo? Totoo, may chismis sa mundo na ang Medical Santo ay parang Diyos. Iginagalang na lubos. Hindi pwedeng isang batang tulad mo. Inagamit mo lang ang pangalan ng Medical Santo laban sa Shenwang Group para takasan ang parusa. Ganon, ipapakita ko ang katawan ng doktor. Medical Santo, tunay na doktor. Pinagaling ka ng isang santo? Ito ba ang mukha ng Medical Santo? Oo. Ito ang Medical Santo na gumamot sa asawa ko.
Siya ba ang banal na manggagamot na nakita mo? Ito ang mukha. Oo, ang banal na manggagamot na gumamot sa asawa ko. Yun na yun. Tunay na banal na manggagamot. Buhay na engkanto. Makilala ang banal na manggagamot. Makilala ang banal na manggagamot. Hoy tandang, tumindig ka na. Tio, anong ginagawa mo? Kalaban si Qin Changan ng angkan natin. Kaanak ka namin. Bakit mo siya tinutulungan? May lakas ka bang hamakin ang banal na manggagamot? Siya ang banal na manggagamot. Tagapagligtas natin. Matutong tumanaw ng utang na loob. Yan Xiong. Kahit sino ka pa, hindi mo kayang labanan ang banal na manggagamot. Umalis ka na. Koskente at maskara lang siya. Gusto kong subukang magdoktor. Niloloko ko lang kayong mga probinsyano. Parang ayaw mong maniwala hanggat walang patunay. Ano naman kung banal na manggagamot ka? Chismis lang yan. Kakayahan sa panggagamot. Galing sa martial arts. Alamat lang yan. Dapat nakikita mo mismo para maniwala. Ngayon ipapakita ko sa inyo. Sige, ipapakita ko. Uungal ang gintong dragon ko. Mga kalukuhan. Tatay, anong nangyari sa'yo? Tatay, Qin Changan, anong ginawa mo sa tatay ko? Ang masasama ay may sariling kaparusahan. Hindi ko na kailangang tiisin ito. Nakuha ko siya. Mula ngayon, habang buhay siyang magiging tanga, wala nang kasamaan. Qin Changan, ikaw, ayusin mo agad ang tatay ko. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Ako ang hindi tapos. Ikaw pa? Nagsimula ito ng ipagkanulo mo ang paniniwala mo. Tiyak na kapahamakan mo. Hinding-hindi na. At ikaw, isang ordinaryo. Kung pinahalagahan mo ang katapatan, Diyosa ka ng mga bathala at patron ng medisina, ngunit pinili mo ang isang aso, nagpahiya ka pa sa sarili mo. Sige, dalhin niyo ang mag-amang ito at ang babaeng ito pabalik sa God King Group sa lupain ng walang hanggang dilim, hinding-hindi na makakakita ng liwanag. Opo. Dalhin nyo na. Opo. Qin Changan, sinira mo ang buhay ko. Hindi pa ito ang katapusan. Masama, matigas pa rin ang ulo. Mukhang kailangan pa ng mas malalim na aral. Hindi mo alam ang pagkakamali mo. Alam mo ba ang sinasagisag ng mga kamay ko? Alam mo ba ang kahulugan ng aking mga kamay? Ano, ito ang kaliwang kamay. Kilala rin bilang kamay na nagpaparusa. Lason ang dumidikit dito para magpakita ng kapangyarihan. Maaaring makasakit. Mas mabuti ang buhay kaysa kamatayan. Ito ang kanang kamay. Kilala rin bilang kamay ng kabutihan. Sandaan na gamot ang taglay nito. Puno ng enerhiyang panglunas. Nakagagamot ng lahat ng sakit. Ang mabubuti, ililigtas ko gamit ang kamay ng kabutihan. Ang masasama, parurusahan ko gamit ang kamay na nagpaparusa. Nakakahiya ka, tanga ka pa rin, mas mabuti siguro para sa mundo. Chang'an, hindi. Dr. Santo, nagkamali ako, mali talaga ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako. Binigay ko na sa'yo, hindi mo pinahalagahan. Wala ka ng pagkakataon ngayon. Kunin mo. Oo. Asawa, totoo ba ito? Nananaginip lang ako. Ikaw pala ay Diyos, Hari at Santo ng Medisina. Yun na, hindi ka naniniwala? Naniniwala. Parang biglaan lang dumating ang kaligayahan. Naiisip ko pa rin ang sinabi ng kapatid ko nung ikinasal siya sa Diyos. Mag-aasawa ako ng doktor. Hindi ko inakalang mauubos ng kapatid ko ang biyaya. Pangako ng bayaw mo. Sa hinaharap, tulog na lang ang kapatid mo, bibigyan din kita ng bayaw ng iba pang bagay. Talaga bayaw? Siyempre. Bibili ako ng dobleng regalo sa hinaharap. Ang galing. Hindi ko inasahang magiging ganito ang anak ko at napakagandang manugang. Masayang masaya si Inay. Inay, dapat mag-enjoy ka na sa hirap ng nakaraan. Samahan mo kami para tahimik na pagtanda. Wala nang hihilingin si Inay. Gusto ko lang magkaapo na ako sa lalong madaling panahon. Madali lang to. Asawa. Alis na tayo. Humanap tayo ng lugar para magkaapo si Inay.